Si Hakiman ay isang palaasa at talunan na tinanggihan ng kanyang crush at naging isang itinakwil na galit sa lahat. Gayunpaman, nang mapilitan siyang sumali sa isang club kasama ang pinakamagandang babae sa paaralan, tinuruan siya nito kung paano mangakit ng mga babae, ngunit sa halip ay niraise niya ito. Matapos ang nakakahiyang pagtanggi mula sa kanyang crush, napagpasyahan ni Hakiman na walang saysay ang pagkakaroon ng social life. Ipinahayag pa niya na gusto niyang lahat ng nasa klase niya ay maglakbay papuntang langit sa isa sa mga sanaysay niya sa paaralan. Nang mabasa ito ng kanyang homeroom teacher na nagngangalang Shizuoka, muntik na siyang suntukin ng babae sa mukha bago siya kinaladkad papunta sa isang clubroom para makita ang isang babae na nagngangalang Yukino. Ang pinakamatalino at pinakamagandang babae sa paaralan na karaniwang nag-iisa at walang pakialam sa karaniwang tsismis. Doon, hiniling ni Shizuoka kay Yukino na huwag pansinin ang kasuklam-suklam na mukha ni Hakiman at turuan siyang magkaroon muli ng social life. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Hakiman si Yukino kung tungkol saan ang club, at sinabi niyang isa itong volunteer club na ginawa para tulungan ang mga kawawang loner na tulad niya. Ikinainis ito ni Hakiman, kaya nakipagtalo siya rito hanggang sa bumalik si Shizuoka at nagdesisyong magkaroon ng isang paligsahan kung saan pareho silang tutulong sa mga tao sa club, at ang taong may pinakamaraming tagumpay ay magbibigay ng isang utos sa natalo. Nang marinig ito, naisip ni Hakiman ang lahat ng mga kakatuwang bagay na magagawa niya rito, na nagpakilabot kay Yukino. Halos gusto na niyang umatras sa hamon, ngunit nang tawagin siya ni Shizuoka na isang mahina dahil sa takot kay Hakiman, pumayag siya sa mga paligsahan. Kinabukasan, bumalik si Hakiman sa clubroom at tinanong ni Yukino kung gusto ba niyang mabuli ng isang babae na tulad niya, ngunit sinabihan niya itong tumigil sa pagiging delusional dahil hindi man lang niya ito nakikitang kaakit-akit. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit wala siyang mga kaibigan, at sinabi ni Yukino na ang pagiging isang magandang babae sa paaralan ay mas mahirap kaysa sa iniisip niya. Ipinaliwanag pa niya kung paano laging nakakahanap ng paraan ang mga tao para habulin siya, or pahirapan ang kanyang buhay dahil ang kanyang kagandahan ay nagpaparamdam sa kanila ng kawalan ng seguridad. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto niyang mag-isa sa halos lahat ng oras. Ngunit pagkatapos marinig ito, naisip ni Hakiman na magkapareho sila dahil mas gusto rin niya ang mag-isa. Sa isang iglap, lumambot siya at nag-alok na maging unang tunay niyang kaibigan, ngunit agad siyang tumanggi. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Yui ang pumasok at sinabing pinapunta siya ni Shizuoka upang humingi ng tulong sa kanila. Nakilala siya ni Yukino at nag-alok ng tulong. Kaya umupo si Yui sa tabi niya. At nang magsimulang magsalita muli si Hakiman, tinanong ni Yui kung bakit siya kumikilos na parang kaawa-awang nanlalait sa klase. Ito ang nagpa-trigger kay Hakiman, kaya tinawag niya itong isang kakatwa, ngunit sinabi ni Yui na NBSB pa rin siya. Agad niyang sinubukang bawiin ito, ngunit sinabi ni Yukino na hindi ito dapat ikahiya, na lalo lamang nagpapalala sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay dinala sila ni Yui sa baking class at sinabing kailangan niyang matutunan kung paano maghurno ng cookies para sa isang lalaking gusto niya. Matapos ang kanyang unang pagsubok ay naging lubhang mali, inamin niya na wala siyang talento. Ngunit sinabihan siya ni Yukino na itigil ang pagmamaliit sa kanyang sarili at pagsisikap na makibagay sa lahat ng oras dahil nagmumukha lang siyang talunan. Sa halip na magalit, sinabi ni Yui na lagi niyang hinahangaan ang paraan ni Yukino ng pagsasabi ng kanyang saloobin sa lahat ng oras. Dahil dito, mas naging interesado si Hakiman, kaya sinabihan niya silang bumalik pagkalipas ng ilang minuto para makagawa siya ng pinakamasarap na cookies na kanilang natikman. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang mga babae at pagkatapos makagat, muntik na silang samuka. Kaya, humingi ng tawad si Hakiman at sinubukang itapon ito. Gayunpaman, nang aminin nila na hindi naman ito ganoon kasama, sinabi niyang ito talaga ang cookies ni Yui na ginawa kanina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi na niya kailangang patuloy na mag-alala tungkol sa lasa dahil mas nahuhulog ang loob ng mga lalaki sa pagsisikap na ginagawa ng isang babae para sa kanila kaysa sa aktwal na regalo. Nang sumunod na linggo, bumalik siya sa clubroom kasama si Yukino, na nagsabing ang kanyang mga pamamaraan ay nagpaparamdam ng kawalan ng saysay sa pagsusumikap. Matapos niyang ipaalala kay Yukino na ang pagsusumikap ay hindi laging humahantong sa tagumpay, dumating si Yui upang pasalamatan si Yukino sa lahat ng tulong. Habang nag-uusap sila,
Pakiramdam ni Hakiman ay isa siyang third wheel at tahimik na lumabas, ngunit pinigilan siya ni Yui dahil gumawa rin siya ng cookies para pasalamatan siya sa tulong nito. Sa klase kinabukasan, pinanood ni Hakiman ang bully group na tinatakot ang isang grupo ng mga nerd. Ipinaalala nito sa kanya kung bakit ayaw niya makipagkaibigan, kaya inilipat niya ang kanyang mga iniisip sa isang bagong sanaysay tungkol sa mga oso. Nang araw na iyon, tinawag siya ni Shizuoka sa kanyang opisina at hiniling dito na ipaliwanag kung bakit niya isinulat ang tungkol sa kanyang obsession sa mga oso sa halip na ang aktwal na assignment na hiniling ng kanyang guro sa biology. Muli, ipinagtanggol ni Hakiman ang kanyang gawa, sinasabing ito ang kanyang paraan ng paglalarawan sa mga masasamang aspeto ng pagiging isang groupie tulad ng ibang mga hayop. Gaya ng dati, sinabihan siya ni Shizuoka na huwag isama sa mga gawain sa paaralan ang kanyang mga miserableng pagpili sa buhay, ngunit sinabi niya na dapat siyang umintindi ng higit pa sa sinuman dahil isa rin siyang loner. Tumugon siya ng isang suntok na halos sumabog ang kanyang gulugod at tinanong kung paano nalutas ang isyu kay Yui. Matapos niyang sabihing hindi naman ito malaking bagay, tinanong ni Shizuoka kung ano ang iniisip niya tungkol kay Yukino ngayong matagal na silang magkasama. Sinabi ni Hakiman na nakakainis pa rin ito, ngunit sinabihan siya ni Shizuoka na pigilan ang pagsisinungaling dahil dapat ay napagtanto niya na napakabait nito. Kinabukasan ng hapon, kinain ni Hakiman ang kanyang tanghalian sa klase dahil bumabaha ang ulan sa kanyang karaniwang lugar. Pagkatapos, narinig niya ang pinuno ng bully pack, si Yumiko, na humihiling sa isang lalaking nagngangalang Hayato, na gumugol ng hapon kasama ang kanilang grupo habang nahihirapan si Yui na sumali sa usapan. Pagkatapos, binanggit ni Yumiko ang kanilang paboritong ice cream spot, ngunit tumanggi siya at sinabing tataba ito kung magpapatuloy siya doon. Gamit ang pagkakataong ito, sinabi ni Yui na hindi siya maaaring mawala sa porma dahil mukha siyang diyosa. Ngunit hindi pinansin ni Yumiko ang pinagsasabi nito para sabihin na si Yukino ay nasa ibang antas ng kagandahan. Muli, sinubukan ni Yui na suportahan siya, ngunit nagalit si Yumiko na pinupuri niya ang ibang tao. Matapos humingi ng tawad si Yui at sabihing gusto niyang kumain ng tanghalian sa ibang lugar, mas lalong nagalit si Yumiko at nagtanong kung bakit hindi na siya sama-sama sa kanila gaya ng dati. Habang nagrereklamo rin siya tungkol sa paraan ng paghingi ng tawad ni Yui sa lahat ng bagay, nag-alala si Hakiman tungkol sa kanya at nagpas siyang tanggapin ang galit sa kanya. Ngunit tinitigan siya ni Yumiko ng mabahong tingin, kaya umatras siya sa ligtas na upuan niya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Yumiko ang pagsaway kay Yui hanggang sa dumating si Yukino at sinabing dapat humingi ng tawad si Yui sa kanya dahil nag-imbita ito na magtanghalya ng magkasama at hindi samipot. Agad na tumakbo si Yui at ipinaalala kay Yukino na hindi sila nagpalitan ng numero, kaya hindi siya makapagpadala ng text para malaman kung nasaan siya. Matapos sumang-ayon si Yukino na hindi siya ganap na may kasalanan, nagalit si Yumiko at tinanong si Yui kung bakit niya binabaliwala ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay tinanong ni Yukino kung sa tingin ba niya ay isang pag-uusap iyon dahil sa kanyang pananaw, pinipilit lamang nila ang mga talunan na opinyon kay Yui. Matapos sabihin kay Yumiko na itago na lang ang kanyang mentalidad bilang reyna ng kagubatan, tinanong ni Yumiko kung ano ba talaga ang pinag-uusapan niya. Nang maramdaman ang tensyon, sinabihan ni Hayato ang mga babae na mag-relax. At nang mapansin na mahiyain pa rin si Yui, nagpa siya si Yukino na hintayin siya sa cafeteria. Sa sumunod na sandali, nagsilabasan na ang lahat ng klase para maiwasan ang pag-inis kay Yumiko. At nang tumayo rin si Hakiman, nagpasalamat si Yui sa pagtanggol sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Yumiko at ipinaliwanag na ang kanyang kakaibang pag-uugali ay dahil matagal na niyang gustong makisama sa lahat. Muli, umakto si Yumiko na parang wala siyang ideya sa sinasabi ni Yui, ngunit ipinagpatuloy ni Yui ang pagpapaliwanag kung paano niya kamakailan lamang nagsimulang humanga kina Yukino at Hakiman. Habang ipinapaliwanag niya kung bakit si Hakiman ay isang walang pakialam na lalaki, nakinig siya kay Yukino at nagulat na alam ni Yui ang tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, nagulat si Yukino nang marinig na alam ng ibang tao na siya ay loner dahil inakala niyang itinago niya ang kakaibang pag-uugali para sa kanilang mga sesyon sa club. Pagbalik sa silid-aralan, tapos na si Yui na magpaliwanag, kaya tinanong niya si Yumiko kung maaari silang manatiling magkaibigan.
Matapos siyang sumang-ayon, inamin ni Yukino na hindi niya inaasahan na sisimulan ni Yui na sabihin ang kanyang saloobin ng ganito kaga. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, iniwan si Hakiman ng mag-isa bago lumabas si Yui at tinawag siyang kawawang tao para sa pakikinig. Ilang minuto ang lumipas, nakarating si Hakiman sa club room at nagtaka kung bakit tumitingin ang mga babae sa pinto sa halip na pumasok sa loob. Matapos nilang sabihin sa kanya na may isang weirdo sa loob, pumasok siya at nagulat nang makita ang isang plus-sized na nerd na nagngangalang Yosh Aitero. Bago pa sila makapagtanong, ipinaalala ni Yosh Aitero kay Hakiman na sila ay mag-bro noon, ngunit sinabi ni Hakiman na wala siyang ideya kung sino ang lalaki na ito. Gayunpaman, matapos simulan ni Yosh Aitero na ipaliwanag ng detalyado ang kanilang brotherhood, inamin ni Hakiman na paminsan-minsan silang nagpapares sa gym class sa isang partikular na punto. Iginiit niya na nangyari lang ito dahil walang ibang gustong magpares sa kanya, ngunit patuloy na nagsasalita si Yosh Aitero na parang pareho silang mga modernong bersyon ni Naruto at Sasuke. Kalaunan, nagsawa na si Yukino sa pakikinig at nagtanong kung ano ang gusto niya. Kaya, ipinaliwanag niya ang kanyang pangangailangan para sa isang koponan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Tila ang kanilang club ang pinakamagandang opsyon, kaya naman siya pumunta, ngunit agad na sinabi ni Yukino na hindi nila gagawin ang anumang trabaho para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Hakiman kung bakit ang kanyang kaibigan ay nagsisikap na magmukhang isang shogun mula pa noong unang panahon. Habang ipinapaliwanag ang obsesyon ni Yosh Aitero sa cosplay, naalala ni Hakiman noong nagkaroon din siya ng parehong problema sa pag-iisip at tumigil sa pagsasalita upang maiwasan ang paglantad sa kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, muling nagreklamo si Yosh Aitero, ngunit agad siyang pinatahimik ni Yukino at tinanong kung kailangan niya ng tulong sa pagpapagaling ng kanyang sakit sa pag-iisip. Nang kumuha siya ng isang manuskrito para sa isang nobela, nalito sila. Kaya, ipinaliwanag niya ang kanyang pangarap na magsulat ng isang nobela at sinabing kailangan niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng isang review, ngunit dahil sa kawalan ng mga kaibigan ay naging imposible iyon. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Hakiman na may mga website para dyan, ngunit sinabi ni Yosh Aitero na takot siya sa mga keyboard warrior dahil maaari silang maging walang puso sa mga nerds na tulad niya. Maya-maya pa, sabay-sabay silang umuwi, at habang ipinapaliwanag ni Yosh Aitero ang takbo ng nobela, naalala ni Hakiman ang isang aksidente. Kinabukasan, nagkita-kita sila sa club room para pag-usapan ang nobela, at nagpa siya si Yukino na mauna. Hindi niya itinago ang kanyang sinabi at tinanong si Yosh Aitero kung nasa sleep mode ba ang utak nito noong isinulat niya ito dahil walang katuturan at ang mga karakter nito ay pawang kaawa-awa. Habang nahihilo siya sa kanyang masasakit na salita, natakot si Yui at ibinigay ang kanyang pagkakataon kay Hakiman, na pagkatapos ay tumingin sa kanyang cosplay body ng may mainit na ngiti. Naging optimistiko si Hakiman, iniisip na naintindihan na niya. Ngunit tinanong ni Hakiman kung bakit niya tinuloy ang isang nobelang hindi maganda at lalo pa itong pinalala. Nang hapong iyon, nakakagulat na nagpa siya si Yosh Aitero na ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga nobela at sinabing ang kanilang kritisismo ang eksaktong kailangan niya para gumaling. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa isang sports session, naghintay si Hakiman hanggang sa magpares ang lahat bago sabihin sa guro na mas makabubuti sa kanya na mag-isa sa pagsasanay dahil ang kanyang kakulangan sa kasanayan ay magpapabagal sa iba. Matapos gumana ang kanyang mga kasinungalingan, naisip niyang bigyan si Yosh Aitero ng ilang mga tip para makatakas din siya. Ngunit narinig niya si Yamato na naglalaro ng tennis kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos matamaan ng medyo malakas ang bola, humingi ng tulong si Yamato kay Hakiman, ngunit sinabi niya ang kanyang pangalan sa maling paraan, na ikinainis niya. Gayunpaman, ipinasa pa rin niya ang bola at agad na sinimulang pagsabihan ang sarili dahil sa pagiging utusan. Maya-maya, sa wakas ay nasiyahan na si Hakiman sa nakakakalmang simoy ng dagat sa kanyang paboritong kainan. Ngunit agad na dumating si Yui na sinira ang kanyang kalooban. Tinanong niya kung ano ang gusto niya ng may malamig na ekspresyon, umaasang aalis siya, ngunit sumama siya sa kanya at ipinaliwanag kung paano siya natalo sa isang laro kay Yukino at ngayon ay kailangan niyang kumuha ng inumin para sa kanilang dalawa. Medyo nagulat si Hakiman na pumayag si Yukino sa ganoong laro. Ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Yui kung paano niya ito hinamon, naalala niya na hindi naman ito tumatanggi sa isang hamon.
Nang sabihin ni Yui na lagi siyang parang third wheel sa kanilang grupo, sinabi ni Hakiman na napilitan siyang tiisin si Yukino, hindi dahil nasisiyahan siyang makinig sa mga yapang session nito. Nang tanungin ni Yui kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ipinaliwanag ni Hakiman ang kahulugan ng salitang forced, iniisip na naiwan niya ang utak niya sa bahay, ngunit nagalit siya at sinimulan siyang bugbugin. Matapos sabihin na nakakuha siya ng mataas na marka sa mga entrance exam at hindi dapat ituring na parang talunan, tinanong niya si Hakiman kung naaalala niya ang nangyari noong araw ng entrance ceremony. Sinabi niyang hindi dahil na aksidente siya noong araw na iyon. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng mga detalye, dumating ang isang kaklase na nagngangalang Sai at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Nagulat din si Yui na makita siya dahil karaniwan niyang ginugugol ang lahat ng oras na ito kasama ang kanyang mga kasamahan sa tennis. Nang purihin ni Sai si Hakiman, na sinasabing maganda ang kanyang mga kasanayan, tinanong ni Hakiman si Yui kung paano niya ito nakilala. Lumalabas na lahat sila ay nasa iisang klase. Kaya humingi ng tawad si Hakiman dahil hindi niya napansin at sinabing hindi siya magaling sa mga babae, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Sai na isa talaga siyang lalaki. Kinabukasan, nakita siyang nag-iisa na naman ni Sai at tinanong kung maaari silang maglaro ng magkasama. Maya-maya, nagpahinga sila at muling pinuri siya ni Sai dahil sa pagiging isang mahusay na manlalaro. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hakiman na sumali sa tennis club dahil medyo mahina ang iba pa niyang mga kasamahan sa koponan at malapit nang magtapos ang mga magagaling. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakatagpo ni Hakiman si Yukino sa club room para pag-usapan ito dahil gusto niya talaga. Sinabi niya na kailangan niyang umalis sa volunteer club para mag-focus sa tennis, ngunit sinabihan siya ni Hakiman na kalimutan na lang ito dahil wala siyang sapat na kasanayan sa pakikisalamuha para mapabilang sa isang sports team. Iginiit pa niya na hindi talaga siya tutulong sa kanilang koponan dahil ang kanyang mga kasanayan ay magseselos lamang sa kanila hanggang sa puntong gusto na nila siyang palayasin. Nang tanungin niya kung paano siya nakakasiguro, sinabi sa kanya ni Yukino kung paano siya tinatrato ng lahat ng mga babae sa paaralan na parang isang itinakwil pagkatapos niyang bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Hakiman na gusto pa rin niyang tumulong dahil si Sai ang unang taong humingi ng tulong sa kanya. Matapos sabihin ni Yukino na hindi niya kailangang sagutin ang bawat kahilingan ng isang tao, ibinahagi niya ang ilang matinding halimbawa ng mga pagsasanay na ipaparanas niya sa koponan ni Sai para lamang mapabuti sila. Sa sandaling iyon, pumasok si Yui at sinabing nagdala siya ng isang bagong kliyente na nangangailangan ng kanilang tulong, ngunit si Sai lang iyon. Matapos niyang sabihin sa kanila na huwag magpasalamat sa kanya, ipinaalala sa kanya ni Yukino na hindi talaga siya miyembro ng club. Isa pa rin siyang newbie sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ilang minuto ang lumipas, nagsumite si Yui ng application form para sa club. At matapos itong aprobahan, pumayag si Yukino na tulungan si Sai at ang kanyang koponan na gumaling sa tennis. Nang hingi ni Hakiman ang plano, sinabi ni Yukino na hindi siya nagbibiro tungkol sa mga matinding pagsasanay na iyon. Kinabukasan, itinulak niya ang lahat ng mga ito hanggang sa ganap na limitasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, patuloy na nagpabeya si Sai. Pagkatapos ng isang matinding pagsasanay isang hapon, sinabihan ni Yukino si Yui na pumalit. Kaya tinanong ni Sai kung sawa na ba siya sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni na Yui at Hakiman na walang makakapagpasuko kay Yukino sa pagtulong sa isang tao, kahit na sila ay kasing walang kwenta ni Sakura. Habang sinusubukan nilang mag-isip ng ibang estilo ng pagsasanay, dumating si Yumiko dala ang kanyang bag, sinasabing gusto niyang maglaro ng tennis. Agad na ipinaliwanag ni Hakiman na nakakuha na sila ng pahintulot, ngunit patuloy na nagsasalita si Yumiko. Kaya, sinabihan siya ni Hayato na mag-relax para maayos niya ito ng mapayapa. Gayunpaman, habang lumalapit siya at sinusubukang pasimplehin si Hakiman, inamin niya na si Hayato ang marahil pinakamainit at pinakasikat na lalaki sa paaralan. Ngunit ang pag-iisip na ang kanyang mga alindog ay magpapasuko sa kanila sa court ay isang panibagong antas ng maling akala. Nang marinig ito, lumapit din si Yosh Aitero at sinabihan si Hayato na kalimutan na ang paglalaro rito. Ngunit pagkatapos, naghagis si Yumiko ng bola at sinabing pagod na siyang magsalita. Pagkatapos ay hinamon ni Hayato si Hakiman sa isang laro at sinabing ang mananalo ay makakagamit ng court kahit kailan nila gusto. Matapos pumayag si Hakiman, nagpa siya si Yui na makipaglaro sa kanya,
ngunit ikinagulat ito ni Yumiko na pagkatapos ay tinanong si Yui kung talagang kakalabanin niya ito. Sa una ay humingi ng tawad si Yui ngunit sinabi rin na mahalaga sa kanya ang tennis club, kaya gusto niyang tulungan si Hakiman na manalo. Ilang sandali pa, nagsimula ang laro at madaling nang ibabaw si Yumiko gamit ang kanyang malakas na serve. Pilit na sinubukan ni Yui na kontrahin ito, ngunit nauwi siya sa pagkabali ng kanyang bukong-bukong, dahilan para matalo sila sa unang laro. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Hakiman, ngunit sinabihan siya nitong huwag nang mag-alala tungkol dito dahil maaari niyang isakripisyo ang kanyang pride para matulungan silang mapanatili ang court. Matapos lumayo si Yui para humingi ng tulong, tinanong ni Yumiko si Hakiman kung iniwan na ba siya ng kanyang bagong kaibigan, ngunit hindi niya ito pinansin at iniwan ang racket. Habang lumuluhod siya at iniisip ang paggapang papunta sa kanila, bumalik si Yui kasama si Yukino at sinabing siya ang papalit dahil nabali ang kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay binigyan ni Yukino si Sai ng first aid kit at sinabing natagalan siya dahil wala ang nurse. Pagkatapos ay tinanong niya si Yui kung bakit niya siya pinili at ipinaalala ni Yui sa kanya na magkaibigan na sila ngayon na ikinagulat ni Yukino. Matapos niyang pumayag na ipares si Hakiman, lumapit si Yumiko at umakto na halos hindi niya kilala kung sino siya. Ngunit sinabi ni Yukino na handa na siya para sa lahat ng laban. Ilang sandali pa, nagpatuloy ang laro at nagpakawala si Yumiko ng isa pang malakas na serve. Ngunit sinagot ito ni Yukino, na ikinagulat ng lahat, kasama na si Hakiman. Habang nagpapatuloy ang laro, nag-lock-in din si Hakiman at pinalibutan sila ng isang maliit na pulutong habang tumitindi ito. Gayunpaman, kahit na matapos ang lahat ng malalakas na serve ni Yukino, nagawa ni Yumiko at Hayato na itabla ang laro. Pagkatapos, iminungkahi ni Hayato na iwanan ito sa ganitong paraan, ngunit iginiit ni Yukino na magpatuloy sila hanggang sa may matalo. Nagpa siya si Hakiman na kunin ang susunod na serve, ngunit hindi tulad ni Yukino, perpektong na-time niya ang hangin bago mag-serve ng isang mahiwagang tira na tumama kina Hayato at Yumiko na nasa bantay. Dahil sa lahat ng mga araw na ginugol sa pagmaster ng simoy ng hapon, ginamit niya ito upang tuluyang manalo sa laro. Ngunit pagkatapos madapa si Yumiko sa mga bisig ni Hayato, sinimulan silang purihin ng lahat sa halip na ang mga aktwal na nanalo. Ilang minuto ang lumipas, nakatagpo ni Sai si Hakiman sa bench at nagpasalamat dito. Ngunit nag-alala si Hakiman na mag-isa kasama ang masiglang babae. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik sa club room at pumasok sa changing room ng babae, natambo siya dahil sa isang racket. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Hakiman ang kanyang nakababatang kapatid na si Kumachi sa sala na nagbabasa ng ilang magazine, kaya ipinaalala niya rito na ang paaralan ay nananatiling isang bagay. Matapos niyang ihagis ang kanyang mga damit sa mukha nito at nagmadaling pumasok para maghanda. Naglinis siya pagkatapos at nagtaka kung paano sila magkaugnay. Ilang minuto ang lumipas, malapit na silang umalis, ngunit niyakap siya nito at sinabihan siyang manatiling nakatutok upang hindi na siya ma-accident muli. Sa unang araw ng pasukan ni Hakiman, kinuha niya ang kanyang bisikleta at umalis ng isang oras ng mas maaga dahil sa tuwa. Habang nakasakay, nakita niya ang isang aso na natigil sa paparating na sasakyan, kaya hinabol niya ito at napunta sa ospital ng ilang linggo. Bumalik sa kasalukuyan, kaka-rating lang nila sa paaralan at sinabi ni Kumachi kay Hakiman na ang may-ari ng aso ay talagang pumunta upang magpasalamat sa kanya at pumapasok din sa kanilang paaralan, na nangangahulugang dapat ay nakita niya ito. Gayunpaman, ipinaalala ni Hakiman sa kanya na masyado siyang abala sa sarili noong mga panahong iyon, kaya hindi niya talaga siya nakita. Matagal ng panahon sa opisina ni Shizuoka, binasa niya ang workplace tour application ni Hakiman, na isang tamad na paraan lamang ng pagtatanong kung maaari ba siyang gumugol ng tour sa bahay. Matapos niyang bantang gawing sausawan ang mga laman loob nito, nangako siyang isusulat niya itong muli. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit walang nagawa ang oras niya kay Yukino upang baguhin siya. At sinabi niya na marahil ito ay dahil ang personalidad nito ay masyadong kahanga-hanga para sa kanya. Sa pagkakataong ito, talagang pinagbagsak ni Shizuoka ang kanyang sarili at pinapangako siyang seseryosohin ang aplikasyon dahil gagawin ito sa mga grupo ng 3. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Hakiman sa club room at nakita si Yukino, na nagtanong kung nakasalubong niya si Yui. Bago pa siya makasagot, pumasok si Yui at ipinaliwanag nila kung paano niya siya hinanap sa buong paaralan.
Matapos sabihin na walang nakakaalam na nag-e-exist siya, iminungkahi niya na magpalitan ng numero at iginiit na ayaw lang niyang magtanong sa lahat tungkol sa kanya dahil baka mali ang ideya nila. Pumayag si Hakiman at casual na ibinigay ang kanyang telepono sa kanya, na ikinagulat ni Yui, ngunit nakita niya kung gaano kabilis ang kanyang pagtatype at tinanong kung paano ito posible. Pagkatapos ay sinabi ni Yui na malalaman niya kung mayroon siyang makaka-text, ngunit inaangkin ni Hakiman na siya ay isang walang kapantay na Riz Lord ilang taon na ang nakalilipas. Natural, sinabihan nila siyang dalawa na itigil ang pagsasalita, ngunit iginiit niya na totoo ito at isinalaysay kung paano niya nakuha ang numero ng isang babae sa pamamagitan lamang ng pagngisi dito. Iniisip pa rin ng mga babae na nag-iilusyon lang siya, kaya tinanong nila kung kumusta ang text, at ipinaliwanag ni Hakiman kung paano niya binaliwala ang mga mensahe niya buong gabi at humingi lamang ng tawad kinaumagahan. Sa tingin pa rin niya ay mabuti ito, kaya ipinaliwanag ni Yui na halatang kinasusuklaman ng babae ang kanyang lakas ng loob. Gayunpaman, tumanggi si Hakiman na tanggapin ang katotohanan at kinuha muli ang kanyang telepono bago siya natakot sa napakaraming emoji na ginamit ni Yui para isave ang kanyang numero. Pagkatapos lang, napansin ni Yukino ang biglaang kalungkutan ni Yui. Kaya, tinanong niya kung nagpadala na ba si Hakiman ng litrato ng kanyang launcher. Pagkatapos ay tinanong ni Hakiman kung bakit siya ang unang sospek. Kaya, ipinaliwanag ng detalyado ni Yukino kung paano siya mukhang ang tipo na papalit kay Johnny Sins. Mabuti na lang at nilinis ni Yui ang kanyang pangalan at sinabing nakatanggap siya ng masamang text tungkol sa kanyang mga kaklase, na malinaw na hindi kasama si Hakiman dahil walang nakakaalam ng pangalan nito sa klase. Bago pa siya makapagsalita, pumasok si Hayato at sinabing ipinadala siya ni Shizuoka dahil kailangan niya ang kanilang tulong sa isang bagay. Habang nagagalit si Hakiman na nandito pa rin siya, ipinakita niya kay Yukino ang kanyang telepono at nakilala ni Yui ang mga text na iyon din ang mga natanggap niya kanina. Tungkol ito sa tatlo sa kanyang mga kaibigan na inakusahan ng pambubugbog sa mga karibal na estudyante, pandaraya sa mga babae, at sadyang pananakit sa mga kalaban sa sports. Gusto ni Hayato na tulungan nila siyang linawin ang mga tsismis para tumigil na ang kanyang mga tauhan sa pagtrato sa kanyang mga kaibigan ng masama. Pumayag si Yukino, ngunit sa halip na tulungan ang kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang habulin ang taong nagpapadala ng mga text na iyon. Nagulat si Hayato dito, kaya ipinaliwanag ni Yukino na ang tanging paraan para maayos ito ay sa pamamagitan ng pagpapahinto sa sinumang nagpapadala ng mga text na iyon dahil maaari nilang ipagpatuloy ang paglarawan sa kanyang mga kaibigan bilang mga kalaban. Matapos pumayag si Hayato, tinanong niya kung kailan nagsimulang kumalat ang text at naalala ni Yui na mga isang linggo na ang nakalipas, na nagkataon na parehong oras na narinig nilang lahat ang tungkol sa workplace tour. Ilang minuto ang lumipas sa klase, nagsimulang gumana ang utak ni Yui sa unang pagkakataon habang ipinaliwanag niya na malamang isa ito sa mga lalaki. Matapos ipaalala sa kanila na isang grupo lamang ng tatlo ang pinapayagan para sa tour, sinabi niya na malamang na isa sa kanila ang nagsimulang magkalat ng mga tsismis para maiwasan ang pagiging kakaiba kung kailangan nilang pumili ng ibang grupo. Sumasang-ayon dito si Hakiman dahil sineseryoso ng lahat sa paaralan ang tour bilang isang pagkakataon upang mas mapabuti pa ang kanilang mga relasyon. Gayunpaman, sinabi ni Hayato na hindi maaaring isa sa kanila dahil lahat sila ay mukhang masama sa mga teksto. Matapos silang lahat ay sumang-ayon dito, tinanong ni Yukino ang kanilang mga personalidad upang malaman kung sino ang malamang na sospek. Pagkatapos ay naglaan ng oras si Hayato sa pagpapaliwanag ng lahat ng iba't ibang katangian ng kanyang mga kaibigan, ngunit ang tanging napagtanto ni Yukino mula rito ay maaaring isa sa kanila. Upang malutas ito, iminungkahi niya na imbestigahan silang mabuti, ngunit hindi niya ito magawa dahil wala siya sa kanilang klase. Kaya, nagboluntaryo si Hakiman at sinabing ang kanyang kawalan ng presensya sa lipunan ang dahilan kung bakit siya ang perpektong lalaki para sa trabaho. Nag-alok din si Yui ng tulong at sinabing hindi niya maaaring tumanggi sa mga kahilingan ni Yui, kaya sumang-ayon silang iwanan ito sa kanilang dalawa. Matagal nang nasa klase, nakita ni Yui si Yumiko na may kasamang isa pang babae sa grupo ng mga kaibigan. Kaya, tinanong niya kung napansin nila ang kakaibang sitwasyon sa mga kaibigan ni Hayato. Matapos silang magulat na interesado siya sa tsismis, sumang-ayon ang munting si Miss Yui na may kakaibang nangyayari sa kanilang tatlo.
Gayunpaman, sa halip na pag-usapan ang mga text, nawalan siya ng masabi at sinabing lahat sila ay umiibig kay Hayato. Habang pinipilit niya si Yui at sinigawan kung paano nila gustong kumain ng launcher ni Hayato, hinayla siya ni Yumiko palayo, iniligtas si Yui, na tumakbo pabalik kay Yukino at humingi ng tawad sa pagiging walang silbi. Dahil dito, nagpa siya si Hakiman na pumalit, ngunit sa halip na magtanong, bumalik siya sa klase at maingat na pinagmasdan ang mga kaibigan ni Hayato upang matuto mula sa kanilang body language. Gayunpaman, sumabad si Sai upang tanungin kung mayroon na siyang grupo. Habang sumasagot sa kanya, patuloy na pinagmamasdan ni Hakiman ang grupo ni Hayato hanggang sa lumapit siya upang tanungin kung nalaman na niya ito. Sinabi ni Hakiman na hindi, ngunit pagkatapos nilang tingnan muli sila, nag-click ito at sinabi niyang mayroon siyang mga sagot na kailangan nila. Ilang minuto ang lumipas sa club room, ipinaliwanag niya kung paano si Hayato lang ang dahilan kung bakit umiiral ang grupo ng magkakaibigang iyon dahil nang umalis siya, silang tatlo ay nagsimulang magkunwaring parang mga estranghero. Matapos sumang-ayon dito si Yui, sinabi ni Yukino na kailangan pa rin nilang mahanap ang nag-text, ngunit sinabi ni Hakiman na maaaring ayusin ni Hayato ang kanyang mga kaibigan nang wala iyon kung gugustuhin niya. Nang araw na iyon, nakipagkita si Hayato sa kanya sa klase upang pasalamatan siya. Lumabas na kinailangan lang niyang iwanan ang kanyang mga kaibigan upang mapilitan silang bumuo ng isang grupo ng mag-isa. Matapos hilingin na sana ay mas maging malapit sila at linawin ang mga masasamang tsismis, hiniling ni Hayato kay Hakiman na bumuo ng isang grupo ng magkasama. Ngunit ikinagulat ito ni Hakiman dahil hindi niya ito inaasahan. Gayunpaman, pumayag siya. Ngunit muling nagpakita si Sai at sinabing gusto rin niyang mapabilang sa kanyang grupo. Matapos nilang mabuo ang grupo, nagsimulang magtaka si Hakiman kung maaari ba talaga silang maging magkaibigan. Ngunit gaya ng dati, pinalibutan sila ng mga tagahanga ni Hayato, na ipinapaalala sa kanya na isa pa rin siyang miserableng nag-iisa. Pagkalipas ng ilang araw, nahuli sa klase si Hakiman at agad na nagsimulang gumawa ng mga dahilan upang maiwasan ang knuckle punch ni Shizuoka. Gayunpaman, matapos niyang simulang ikumpara ang kanyang sarili sa iba at sabihing ang kanyang pagkahuli ay talagang isang magandang senyales ng pag-unlad, inayos niya ang kanyang loob. Pagkatapos, isa pang estudyante na nagngangalang Saki ang nahuli sa pagpasok. At habang sinusubukan niyang tingnan, tinawag siya nitong talunan at tumungo sa kanyang upuan. Pagkatapos ng klase, palabas na si Hakiman nang makita niya si Saki na nakatingin sa isang poster para sa summer school. Ilang minuto ang lumipas, nakarating siya sa isang restoran at nagulat nang makita ang buong barkada na nag-aaral nang wala siya. Nang maputol niya ang kanilang quiz session, tinanong ni Sai kung inimbitahan din ba siya, at ang iritasyon sa mukha ni Yui ay nagsabi kay Hakiman ng lahat ng kailangan niyang malaman. Gaya ng inaasahan, pinamukha ito ni Yukino sa kanyang mukha, sinabing wala siyang karapatan na pumunta rito nang hindi inimbitahan. Pagkatapos, napansin ni Yui ang librong hawak niya at tinanong kung nag-aaral din ba siya, ngunit sinabi ni Hakiman na nagsasaliksik lang siya sa mga kurso sa cram school. Nagulat si Yui dito at nagtanong kung bakit. Kaya, ipinaalala ni Hakiman sa kanya na ang lahat ng nagsisikap na magkolehiyo ay karaniwang nagsisimulang maghanda ngayon din, kaya ayaw niyang maiwan. Matapos sabihin na gusto rin niya ng scholarship, ipinaliwanag niya ang kanyang master plan na mangolekta pa rin ng mga bayarin sa matrikula mula sa kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, dumating si Kumachi kasama ang isang kaibigan na nagngangalang Taishi, na tila nangangailangan ng payo tungkol sa isang bagay. Pagkatapos nilang lahat makaupo, nagpalitan si Kumachi sa pagpapakilala ng kanyang sarili. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Yui, pareho silang nagsimulang kumilos ng kakaiba. Pagkatapos ay nagpakilala rin si Taishi at sinabing ang kanyang kapatid ay si Saki, ang walang pakialam na maganda sa klase ni Hakiman. Dahil doon, ipinaliwanag ni Kumachi kung paano nagsimulang umuwi si Saki kamakailan at umakto na parang isang tunay na hotshot girl, kaya naman kailangan ni Taishi ang kanilang tulong. Tinanong ni Yukino kung kailan ito nagsimula, at matapos sabihin ni Taishi na ito ay pagkatapos niyang pumasok sa kanilang paaralan, nagpa siya si Yukino na tulungan siyang ayusin ito. Kinabukasan sa club room, nakaisip siya ng ideya na baguhin si Saki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagay na mahalaga. Kaya, pagkatapos ng klase, umuwi si Hakiman at kinuha ang kanyang pusa.
Ang plano ni Yukino ay kunin ito ni Saki at unti-unting matutunan muli ang pag-ibig. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, natagpuan ni Hakiman si Yukino na umiibig sa pusa sa halip na hintayin si Saki. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, agad itong nagpalit ng tingin at tinawag itong walang kakayahan dahil sa pag-iwan sa kanyang pwesto. Ngunit pagkatapos, tinawagan sila ni Taishi upang sabihin na ang plano ay kalokohan dahil si Saki ay allergic sa mga pusa. Kalaunan, nagtago sila sa tabi ng mga locker at pinanood habang pinipigilan ni Shizuoka si Saki at tinanong kung bakit siya nagsimulang umuwi ng alas 5 ng umaga. Nang sabihin sa kanya ni Saki na pakialaman ang kanyang negosyo, sinubukan ni Shizuoka na ipaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay nakakagambala sa kanyang mga magulang. Ngunit sinabihan siya ni Saki na tumigil sa pag-arte na parang may alam siya tungkol sa pagiging isang magulang gayong hindi man lang siya makakuha ng kasintahan. Habang natutumba si Shizuoka dahil sa kahihiyan, nakaisip si Yui ng isa pang magandang ideya. Kaya, ipinadala nila si Hayato upang gamitin ang kanyang mahika kay Saki, iniisip na babalik siya, ngunit umakto siyang parang wala ito. Ilang sandali pa, nahihirapang pigilan ni Hakiman ang kanyang tawa dahil ito ang unang pagkakataon na tinanggihan si Hayato. Pagkatapos, tumawag si Taishi para sabihin sa kanya na nakatanggap si Saki ng tawag mula sa manager ng isang lugar na may pangalang Angel. Agad na nagtungo ang grupo sa una sa dalawang lugar na may ganoong pangalan. Isa itong maid cafe, at dahil wala sa kanila ang mga hardcore otaku, tinawag nila si Yosh Aitero para pamunuan ang investigasyon. Ilang minuto ang lumipas, nagpalit ng damit pang maid ang mga babae at sinubukang magtanong tungkol kay Saki kung sakaling nagtatrabaho ito doon, habang si Hakiman at ang mga lalaki ay nahihirapang kontrolin ang kanilang mga joystick. Kalaunan, bumalik si Yukino na may dalang masamang balita. Hindi lumabas ang pangalan ni Saki sa rehistro, kaya tiyak na hindi siya nagtatrabaho doon. Pagkalipas ng ilang oras, nasa pangalawang pwesto na si Hakiman na may pangalang Angel, at nang huminto ang mga babae na nakadamit na parang mga prinsesa, halos maglaway na siya. Pagkatapos, tumungo sila sa restaurant at nakita si Saki sa bar. Matapos makilala sina Yukino at Yui, tinanong niya kung sino ang walang tirahang lalaki. Kaya, ipinaalala nila sa kanya na si Hakiman ay nasa klase niya. Nang banggitin niya ang mga reklamo ni Taishi, sinabihan niya silang huwag na lang silang mag-alala. Ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Yukino ang katotohanan na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang edad dahil walang late night bar ang karaniwang kumukuha sa kanya. Matapos sabihin ni Yui na hindi niya kailangang umabot sa ganito kalaki para sa dagdag na pera, sinabi ni Saki na hindi niya kailanman maiintindihan dahil hindi lahat ay nagtatrabaho para lamang makakuha ng pera para sa kasiyahan. Sinubukan din ni Yukino na makipag-usap, ngunit sinabihan siya ni Saki na itabi ito dahil walang karapatan ang isang babaeng nepo na magsermon sa kanya. Nagulat si Yukino dito at natapon ang kanyang inumin, kaya nagpa siya silang umalis, ngunit pagkatapos ay sinabihan ni Hakiman si Saki na magkita sila sa isang restaurant pagkatapos niyang umalis sa trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, dumating siya at nagulat nang makita si Taishi, na nagtanong kung bakit hindi siya umuuwi ng maaga tulad ng dati. Sinabihan niya sila na huwag na lang silang mag-alala, ngunit nalaman na ni Hakiman ang katotohanan. Si Saki na ang humahawak sa halos lahat ng bayarin ni Taishi, at ito rin ang oras kung kailan kailangan niyang magsimulang maghanda para sa kolehiyo, na nagpapaliwanag kung bakit siya naghahanap ng mga kurso sa tag-init noong isang araw. Dito, inamin ni Saki na ayaw niyang magdulot ng mas maraming problema sa kanyang mga magulang. Ngunit pagkatapos, ipinaliwanag ni Kumachi kung paano siya tatakas ng tuluyan sa bahay kung hindi naglaan ng oras si Hakiman para makasama siya. Pagkatapos niyang ipaliwanag pa na gusto lang siyang tulungan ni Taishi tulad ng ginagawa niya para sa kanya, ikinwento ni Hakiman kay Saki ang tungkol sa scholarship na kanyang inaasam para hindi na niya kailangang magtrabaho ng husto araw-araw. Maya-maya pa ay pauwi na siya nang sabihin ni Kumachi na si Yui ang may-ari ng asong iniligtas niya. Natigilan si Hakiman sa gulat ngunit nang lumingon si Kumachi, umakto siyang parang may iniisip siyang iba. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Yui na malalim ang iniisip niya ngunit hindi siya nagsalita hanggang sa magtagal. Gayunpaman, pagkatapos ng workplace tour, habang sinusubukan niyang magsalita, sinabi ni Hakiman na hindi naman malaking bagay ang pagliligtas sa kanyang aso, kaya hindi niya kailangang magpanggap na kaibigan niya dahil sa pagkakasala.
Nalungkot si Yui dahil dito at tinawag siyang talunan bago tumakbo palayo ng may luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagpa siya si Hakiman na pakawalan siya dahil ayaw niyang umasa muli sa pag-ibig. Pagkalipas ng ilang araw, nakasalubong ni Yui si Hakiman sa mga locker, ngunit nanatiling tahimik ang babae habang pinapanood ni Hakiman na parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating siya sa klase at kinumpirma sa kanyang sarili na ito ang mas makakabuti dahil hindi na niya kailangang magpanggap na gusto niya ito. Maya-maya, nakatagpo niya si Yokino sa club room, at tinanong niya kung nakipag-away ba ito kay Yui dahil nakakagulat na hindi ito samipot. Pagkatapos ng kaunting pagbabalik-tanaw, sinabi ni Hakiman na nagkaroon lang sila ng hindi pagkakasundo, ngunit dumating si Shizuoka at sinabihan silang kalimutan na si Yui dahil malinaw na nagpa siya siyang huwag seryosohin ang kanilang maliit na club. Pagkatapos, nagpa siya siyang gawing isang battle royale ang kanilang maliit na labanan kung saan ang mananalo ay pagpapasyahan kung sino ang unang makakakuha ng isa pang miyembro ng club. Pagkatapos niyang umalis, nagpa siya si Yokino na bawiin si Yui. At matapos ipaalala sa kanya ni Hakiman na kusang umalis si Yui, iginiit ni Yokino na mas magaling siya kaysa sa isang estudyanteng hindi pa nila nakakausap. Malapit na rin ang kaarawan ni Yui at gusto niyang gawing hindi malilimutan ang pagpasalamat sa lahat ng tulong nitong mga nakaraang panahon. Habang sinusubukan ni Hakiman na maunawaan ang kanyang plano, bigla niya itong niyaya na lumabas kasama niya. Nang katapusan ng linggong iyon, nagkita silang dalawa ni Kumachi sa labas ng mall at nagpasalamat si Yokino sa pagpunta niya bago sinabi ni Hakiman na kailangan nilang maghiwa-hiwalay para maghanap ng regalo para kay Yui. Nang sandaling iyon, sinabi ni Kumachi na kailangan lang nilang mag-focus sa isang bahagi ng mall, kaya hindi na kailangan ang paghihiwalay. Gayunpaman, ilang minuto lang ang lumipas, nakarating sila sa mall at nawala siya sa ere. Matapos subukang hanapin siya, tinawagan ni Hakiman ang kanyang cellphone at sinabihan niya itong ipagpatuloy ang pamimili kasama si Yokino hanggang sa makabalik ito. Gayunpaman, ayaw ni Hakiman na maiwan kasama ang kanyang mortal na kaaway, kaya sinabihan niya si Yokino na mamili sa kabilang panig habang nakatuon siya sa iba pang mga tindahan. Habang paalis na siya, ipinaalala ni Yokino sa kanya na hindi siya ang karaniwang babaeng nasa high school, kaya wala siyang ideya kung ano ang gugustuhin ni Yui. Kaya naman, kailangan niya ang tulong nito. At dahil lahat ay nakatitig na parang isang kawawang tao, iminungkahi niya na umakto na parang magkasintahan sila para maiwasan ang paghihinala. Pinag-isipan ito ni Hakiman dahil ang pag-ibig ay isang traumatikong konsepto pa rin para sa kanya. Ngunit dahil nagpapanggap lamang sila, nagpa siya siyang sumama na lang. Habang patuloy silang namimili, nagpahinga si Yui mula sa kanyang paglalakad at nag-isip kung paano niya makakausap muli si Hakiman. Nang sandaling iyon, nakita niyang nakatakas na ang kanyang aso. Kasabay nito, nagpahinga sina Hakiman at Yokino dahil nahuhumaling siya sa kalidad ng bawat produktong nakikita nila, hindi kung magugustuhan ba talaga ito ni Yui or hindi. Matapos niyang sabihin na ito ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring mamili ng mag-isa, sinabi ni Hakiman na mas magaling siya kaysa sa mga taong nagpapanggap lamang na alam. Dahil doon, nagpatuloy sila sa pamimili, ngunit biglang nakita sila ng kapatid ni Yokino na si Haruno. Hindi niya lubos na naintindihan ang sitwasyon at dinala sila sa isang tabi para pag-usapan ang kanilang relasyon. Kahit na matapos nilang ipaliwanag ang sitwasyon, patuloy pa rin niya silang tinutokso at hiniling kay Hakiman na alagaan si Yokino kapag naging sila na talaga. Pagkatapos niyang tumakbo palayo, sinabi ni Yokino na alam na niya nakahanga-hanga si Haruno. Ngunit sinabi ni Hakiman na mayroon lamang siyang kakaibang alindog na nagpapagusto sa kanya ng mga tao, hindi dahil mas magaling siya or ano paman. Nang marinig ito, pinuri siya ni Yokino sa pag-iisip kahit isang beses lang, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang aso ni Yui na tumatakbo papunta sa kanila at natakot. Matapos tumakbo ang aso sa mga bisig ni Hakiman, nagtaka sila kung bakit ito ganoon kakaibigan hanggang sa dumating si Yui at nagulat nang makita silang magkasama. Matapos humingi ng tawad sa pagsira ng kanilang oras na magkasama, hinawakan niya ang aso at tumalikod para umalis, ngunit pinigilan siya ni Yokino at tinanong kung maaari siyang pumunta sa club room sa susunod na linggo para mag-usap. Sinabi ni Yui na hindi na kailangang pag-usapan ito dahil hindi naman nila sinabi sa kanya noon, ngunit iginiit ni Yokino, ngunit hindi niya namalayan na iniisip ni Yui na palihim silang nagde-date.
Nang sumunod na Lunes, dumating si Yui pagkatapos ng klase. Ngunit kinabahan siya sa pagpasok hanggang sa dumating si Hakiman. Pagpasok sa loob, sinabi niyang hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpapaliwanag ng kahit ano, ngunit sinimulan siyang pasalamatan ni Yukino sa pagiging matulungin. Habang sa wakas ay napansin ni Hakiman ang hindi pagkakaunawaan. Matapos niyang sabihin kay Yui na hindi naman talaga sila nagde-date, nahiya siya na hindi niya naintindihan at ipinaalala ni Yukino sa kanya na kinasusuklaman niya ang loob ni Hakiman. Pagkatapos ay inilabas niya ang Reg Along binili niya at pinasalamatan siya ni Yui ng isang yakap bago nagulat na may ibinigay din sa kanya si Hakiman. Gayunpaman, bigla niyang sinabi sa kanya na ituring ito bilang paraan niya ng paghihiganti. Kaya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagiging kaibigan niya dahil sa awa. Maaari na lang nilang tapusin ang mga bagay-bagay dito. Nalungkot na naman si Yui na gusto na niyang tapusin ang lahat. Pero sabi ni Yukino, maganda raw ito dahil pwede na silang magsimulang muli ng hindi nakakaramdam ng pabor sa isa't isa. Matapos pumayag si Yui na bumalik, umalis si Yukino para sabihin kay Shizuoka habang sinusubukan ni Yui ang regalo ni Hakiman. Nang sabihin niyang para sa aso nito ang kwelyo, nagalit ito sa kanya at nagmamadaling lumabas para lang itago kung gaano siya kasaya na malapit pa rin sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpapahinga na si Hakiman sa bahay nang makatanggap siya ng text mula kay Shizuoka. Hindi niya ito pinansin dahil iniisip niyang makakasagot na lang siya mamaya, pero patuloy pa rin itong nagpapadala ng mga text at mensahe hanggang sa magdesisyon siyang buksan ang mga ito. Gayunpaman, kahit na matapos basahin ang lahat ng kanyang mga kahilingan na tumawag siya pabalik, hindi niya ito pinansin. Kalaunan, natapos ni Kumachi ang kanyang takdang aralin sa tag-init at hiniling sa kanya na gantimpalaan siya para sa lahat ng mahirap na trabaho. Agad na sinabi ni Hakiman na wala siyang pera para sa anumang magarbong bagay, ngunit sinabihan siya ni Hakiman na huwag mag-alala dahil pupunta lang sila sa Shiba para tumambay. Matapos sumang-ayon ng may pag-aatubili, sinabihan niya siya na magbago para sa isang bagay na mas maganda, para hindi siya magmukhang perpektong target ng mga nerd. Pagkalipas ng halos isang oras, tumungo sila sa taxi para sa biyahe papuntang Shiba, ngunit dumating si Shizuoka at sinabing siya ang nag-ayos ng buong bagay kasama si Kumachi para lang makita siya. Habang natatakot si Hakiman at napagtanto kung bakit siya single, dumating sina Yui at Yukino at ipinaliwanag ni Shizuoka na ang walang humpay na tawag ay dahil sa isang group tour. Habang tinatanggap ni Hakiman ang kanyang kapalaran, tinawag siya ni Sai mula sa malayo at sinabing sinasadya niyang mahulog sa kanilang patibong para makasabay siya. Ilang minuto ang lumipas, nagmaneho si Shizuoka papunta sa tulay. Kaya, ipinaalala ni Hakiman sa kanya na hindi nila kailangang pumunta ng ganito kalayo para makarating sa Shiba Station. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya iniisip na pupunta sila roon, naikanalito niya dahil iyon lang ang sinasabi ng lahat. Matapos magpaliwanag ng walang ingat si Shizuoka na pangalan lang iyon ng maliit na nayon na kanilang banibisita, dumating sila sa lugar. Pagpasok, inilibot sila ni Shizuoka, ngunit dumating si Hayato kasama sina Yumeko, Takero, at Hina. Ipinaliwanag ni Shizuoka na lahat sila ay magtatrabaho bilang support staff para sa summer camp na magaganap sa loob. Habang mabilis na kinuha ni Hayato ang mikropono para ikalat ang kanyang alindog, tinanong ni Yukino si Shizuoka kung bakit sila narito. Lumabas na naglagay siya ng volunteer form at nangako ng dagdag na puntos, kaya nagpa siya silang lahat na sumama. Sinabi rin ni Shizuoka na ito ang perpektong pagkakataon para kina Hakiman at Yukino na makitungo sa mga taong karaniwan nilang iniiwasan. Ngunit sinabi ni Hakiman na hindi sila magkakasundo. Dito, sinabi ni Shizuoka na kailangan lang nilang maghanap ng paraan para harapin ang mga ito ng walang labis na drama. Bilang panimula, kailangan nilang gabayan ang mga estudyante sa kanilang orientation tour. At gaya ng dati, mabilis na naging bida si Hayato dahil maraming estudyante ang nakapalibot sa kanya. Nang sandaling iyon, nakita ni Yukino ang isang kapwa loner at napansin din ni Hakiman, ngunit mas nakatuon sila kay Hayato at kung gaano kadali para sa kanya na kumonekta sa lahat. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Kumachi na tumigil sa pagtitig dahil si Hayato ay wala sa kanyang kakayahan. Ito ang nagpasimula kay Hina, na nagsimulang mag-adjust sa kanyang mga pantasya sa pag-ibig sa lalaki at sinabing tatanggihan ni Hakiman kung sakaling lumapit si Hayato sa kanya.
Habang tumatagal ang tour, tinulungan nilang lahat ang pinakamaraming estudyante hanggat maaari. Ngunit kalaunan, nakita ni Hayato ang loner na babae. Tulad ng lahat, ginamit niya ang kanyang alindog at dinala siya sa checkpoint nang hindi tinitingnan kung ayos lang ba sa kanya. Napansin ito ni Hakiman, kaya pareho nilang binantayan ng mabuti ang babae at napansin na nahihiya pa rin ito. Maya-maya pa, inihanda ni Shizuoka ang barbecue at tinanong nilang lahat kung paano niya natutunang gawin iyon. Kaya, ipinaliwanag niya kung paano niya laging hinahawakan ang grill noong kolehiyo habang ang mga magkasintahan ay naglalambingan at kumakain ng lahat ng pagkain. Matapos nilang ipaalala sa kanya ang kanyang miserable at malungkot na buhay, lahat ay nagsimulang magtulungan upang gumawa ng perpektong curry meal para sa mga estudyante. Nang magsimulang mag-usap sina Yukino at Yui tungkol sa mga gulay na inilalagay ng kanilang mga ina sa curry, naalala ito ni Hakiman, ngunit sumang-ayon si Takero, na nagpa-atras sa kanya dahil ayaw pa rin niya ng ideya ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa punto na kailangan na lang nilang hayaan itong lumamig. Kaya sinabihan ni Shizuoka ang lahat na patuloy na tulungan ang mga estudyante. Tumanggi si Hakiman at sinabing mas gugustuhin niyang panoorin ang curry, ngunit sinabihan siya ni Shizuoka na huwag itong alalahanin na may tingin na nagsasabing asahan ang isang uppercut. Ilang sandali pa, sinubukan muli ni Hayato na kausapin ang nag-iisang babae, ngunit naglakad ito papunta sa isang shed kung saan naghihintay sina Hakiman at Yukino para mapag-isa siya. Para magsimula ng usapan, sinimulang kutsain ni Yukino si Hakiman hanggang sa itanong ng babae ang kanilang mga pangalan. Sinabihan siya ni Yukino na mauna, kaya nagpakilala siya bilang si Rumi at sinabing ayaw niyang maging bahagi ng grupo. Nang biglang tumakbo si Yui para salubungin siya, sinabi niyang katulad lang siya ni Hakiman at Yukino. Pagkatapos ay sinabi ni Yui na mamimiss niya ang paggawa ng mga alaala kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi niya na maghihintay siya hanggang sa susunod na baitang para makipagkaibigan. Agad na sinabihan ni Hakiman at Yukino na kalimutan na lang ito dahil ang mga taong iniiwasan niya ay papasok na rin sa susunod na baitang. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita-kita ang barkada para sa hapunan, at ipinahayag ni Hayato kung gaano siya nag-aalala para kay Rumi. Kaya, tinanong ni Shizuoka kung mayroon ba siyang iniisip na tulungan siya. Matapos sabihin ni Yukino na walang saysay ang lahat ng ito, ipinaalala ni Shizuoka sa kanya na ang kaso ni Rumi ay nasa ilalim ng misyon ng kanyang club, kaya kailangan niyang harapin ang kaso. Nang marinig ito, nagpasya si Yukino na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong, ngunit sinabi ni Yui na hindi alam ni Rumi na kailangan niya ng tulong. Sa kabilang banda, iminungkahi ni Yumiko na hayaan na lang siyang makipag-usap sa ibang mga cute hanggang sa maging matalik na kaibigan niya sila. Sumang-ayon si Hayato na maganda ang kanyang ideya, ngunit para sa isang taong tulad ni Rumi, hindi ito gagana dahil ayaw din niya ng social life. Pagkatapos ay sinabi ni Hina na dapat nilang hayaan na lang si Rumi na makihalubilo sa mga katulad niyang tao upang maging komportable siyang makasama sila. Nang bigla na naman siyang nagsimulang magayos ng mga kalokohan tungkol sa pag-ibig ng lalaki, nagpasya si Yumiko na isama siya sa loob, ngunit sinabi ni Yukino na hindi sila maaaring magtulungan, na ikinainis niya. Pagkatapos sabihin iyon, si Yumiko ang nagdala nito sa sarili niya sa pamamagitan ng pag-arte na parang mas magaling siya kaysa sa lahat. Sinabi ni Yukino na nararamdaman lang niya iyon dahil mayroon siyang inferiority complex. Habang sinusubukang makipagtalo muli ni Yumiko, sinabihan siya ni Hayato na tumigil, kaya't nagmamadali siyang lumabas. Nang gabing iyon, nahirapan si Hakiman na makatulog dahil nasa tapat niya si Sai na mukhang meryenda. Pagkatapos lumabas para magpahangin, nakita niya si Yukino, na pagkatapos ay ipinaliwanag kung paano siya nakipagtalo kay Yumiko hanggang sa magsimula itong umiyak. Nang sabihin niyang kailangan nilang tulungan si Rumi, nagulat si Hakiman na ganito siya kadeterminado. Pagkatapos ay sinabi ni Yukino na malamang na nakakaabala ito kay Yamato, kaya tinanong niya kung may nangyayari sa pagitan nila. Pagkatapos ay sinabi ni Yukino na ang tatay ni Yamato ay malapit na nagtatrabaho sa kanyang pamilya at sila ay nasa nakaraang baitang. Matapos aminin ni Hakiman na marami siyang kinakaharap, sinabi ni Yukino na halos hindi siya makakarating ngayon. Ngunit nang tanungin niya kung bakit, nagpaalam siya sa kanya at umalis.
Kinabukasan, nagising si Hakiman na nakatitig sa kanya si Sai at natatakot na medyo pinalampas na niya ang kanilang pagkakaibigan. Matapos sabihin ni Sai na nakaalis na ang lahat para mag-almusal, iminungkahi niya na mag-ehersisyo sa kanilang libreng oras upang manatiling maliksi at pumayag si Hakiman. Kaya hiningi ni Sai ang kanyang email para makapag-text sila. Ngunit biglang naging emosyonal si Hakiman dahil mula sa pagiging isang miserableng loner ay naging maraming magagandang tao sa kanyang mga kontak. Pagkatapos ng nasa klase, ipinaliwanag ni Shizuoka na kailangan nilang tumulong sa isang pagsubok ng katapangan para sa mga estudyante pati na rin sa isang gabi ng bonfire. Dahil libre ang mga estudyante sa araw, nagpasya silang magsimula sa lalong madaling panahon. Sa tulong ni Takero, tinadtad nila ang lahat ng panggatong at maayos na isinalansan ni Hakiman ang mga ito bago napagtanto na iniwan nila siya para gawin ang trabaho ng mag-isa. Pagkatapos ay tumungo siya patungo sa batis upang magpalamig, ngunit nakita niya sina Yui at Kumachi na nakasuot ng mga swimsuit. Habang madaling ipinapakita ni Kumachi ang kanyang maganda na katawan, napahiya si Yui at ayaw gumalaw ng kahit isang kalamnan, ngunit nakikita na ni Hakiman ang lahat. Habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang mga mata, dumating si Yukino at halos mabalisa siya. Mabuti na lang at dumating din si Shizuoka, kaya nag-focus siya sa pagkutsa sa kanya hanggang sa tamaan siya nito ng uppercut. Sa sandaling iyon, dumating si Yumiko kasama si Hina at ipinakita ang kanyang malalaking asset kay Yukino. Hindi pa iyon sapat, sinabihan siya ni Hakiman at ng iba pa na huwag mawalan ng pag-asa dahil malamang ay nakuha niya ang ilan sa mga jeans ni Haruno. Habang nagsisimulang magsalita si Yukino tungkol sa balanse ng buong katawan, sinabihan siya ni Shizuoka na itigil ang pagsasalita dahil mukhang desperado na ito. Ilang minuto ang lumipas, sumama si Rumi kay Hakiman sa ilalim ng puno. At nang tanungin niya kung bakit hindi siya lumalangoy, sinabi niyang hindi siya nagdala ng swimsuit at hindi siya lalangoy kasama ang lahat kahit na gawin niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung wala ba talaga siyang kakilala mula sa dati niyang paaralan. At matapos sabihin ni Hakiman na halos hindi niya sila maalala, dumating si Yui at hiniling kay Rumi na sumama sa kanila. Matapos siyang tumanggi, dumating din si Yukino. At sinabi ni Rumi na mas nakakakilala siya sa kanila kaysa sa iba. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan. Kaya, tinanong ni Hakiman si Yui kung ilan pa ang mga kaibigan na nakakausap niya mula sa dati niyang paaralan. Sinabi ni Yui na 2 lang sila. Kaya, sinabi ni Hakiman na medyo mahirap talagang magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Kaya, dapat tumigil si Rumi sa pagsisi sa sarili tungkol dito. Sumang-ayon siya rito at sinabing walang saysay na labanan ito dahil palagi siyang ituturing na isang itinakwil. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Hakiman na abangan ang pagsubok ng katapangan. Ilang minuto ang lumipas, lahat sila ay nadismaya sa mga umano'y nakakatakot na kasuotan na inihanda niya. Gayunpaman, pagkatapos magsuot ni Sai ng kasuotan ng isang wizard, nagsimulang magtaka si Hakiman kung kaya ba niyang mag-swing sa magkabilang direksyon. Pagkatapos, tinanong ni Yui kung ano ang hitsura niya, ngunit iniwasan niyang bigyan siya ng maayos na papuri para itago kung gaano niya kagusto ang ilan sa mga asset na iyon. Gayunpaman, ipinaalala ni Hayato sa kanila na kailangan pa rin nilang harapin si Rumi. Kaya, nag-isip sandali si Hakiman at nakaisip ng perpektong plano. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula ang pagsubok ng katapangan at hinati ni Kumachi ang mga estudyante sa mga grupo bago sila tumungo sa kakahuyan upang harapin ang mga tulad ni Yui at ang kanyang murang kasuotan na parang basurahan. Habang unti-unti silang naghahanda para sa grupo ni Rumi, nakatagpo ni Yukino si Hakiman, na humanga sa kanyang kagandahan. Matapos siyang sumama sa kanya, sa wakas ay oras na para sa grupo ni Rumi. Ngunit sa halip na ang karaniwang pekeng kasuotan, nakasalubong nila sina Yumiko at Takero na nakasuot ng kanilang mga regular na damit. Tumawa ang mga batang babae, iniisip na ito ay isang kaawa-awang pagtatangka na magpatawa. Ngunit pagkatapos ay nagalit si Takero at tinanong kung sino ang tumawag sa kanya na talunan. Nang sumama rin si Yumiko sa kanya upang humingi ng mga sagot, natakot ang mga batang babae. Pagkatapos ay dumating din si Hayato at sinabing kailangan nilang hatiin ang grupo sa 2. At habang ang unang kalahati ay nanatili sa likod upang maparusahan dahil sa kawalang galang, ang 2 pa ay maaaring umalis. Nang walang pag-iisip,
Inalok ng mga batang babae si Rumi bilang unang kordero na iaalay. Ngunit lahat ng ito ay ayon sa plano ni Hakiman. Alam niya na una nilang iaalay ang outcast, ngunit ito ay bahagi lamang ng plano. Nang tanungin ni Takeru ang pangalawang babae, lahat sila ay lumingon sa unang babaeng tumawa at itinulak siya palayo. Gayunpaman, nagpa siya sina Takeru at Yamiko na magdagdag ng isa pa, na naging dahilan upang tuluyan silang mag-away. Habang nag-aaway sila upang malaman kung sino ang makakatakas, pinakislap ni Rumi ang ilaw ng kanyang kamera at tumakbo palayo sa mga batang babae bago pa man makapag-react si Takeru at ang iba pa. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula ang bonfire at natagpuan ni Shizuoka si Hakiman na nakaupong mag-isa gaya ng dati, kaya pinuri niya ito sa pag-aayos ng katayuan sa lipunan ni Rumi, kahit na ang kanyang plano ay lubhang mapanganib. Matapos ding dumating si Yukino para purihin siya, ginugol nilang lahat ang natitirang gabi sa paglalaro ng mga paputok. Pagkatapos, nakatagpo ni Hayato si Hakiman at sinabing ang plano ay nagpaisip sa kanya na katulad din siya ng mga kaklase ni Rumi sa dati niyang paaralan. Kinabukasan, sa wakas ay nakauwi na sila. Kaya, sinabi ni Hakiman kay Kumachi na kailangan nilang mamili mamaya. Matapos yayain ni Kumachi si Yukino na sumama sa kanila, huminto si Haruno sa isang napakamahal na biyahe at tinukso si Hakiman tungkol sa pakikipag-date sa kanya. Nang hilahin siya ni Yui palayo, sinabihan siya ni Haruno na layuan si Hakiman dahil kay Yukino siya. Pagkatapos, sinabihan niya si Yukino na kailangan nilang bisitahin ang kanilang ina. Kaya, umalis si Yukino kasama niya. Pagkatapos ay tinanong ni Yui si Hakiman kung nakilala niya ang kotse, ngunit sinabi niyang hindi habang inaalala na ito rin ang kotseng nagdala sa kanya sa ospital. Pagkalipas ng ilang linggo, nagalit si Hakiman dahil malapit nang matapos ang bakasyon sa tag-init at patuloy pa rin niyang inaasikaso ang hyperactive na personalidad ni Kumachi. Matapos ang ilang oras na panunood sa kanya na tumatakbo kasama ang aso, sa wakas ay dumating si Yui para sunduin siya. Matapos niyang pasalamatan sila sa tulong, sinabihan siya ni Kumachi na pumunta sa kanilang mga magulang na may dalang cake sa susunod, ngunit tumanggi si Yui dahil hindi pa siya handa para sa hakbang na iyon. Gayunpaman, iminungkahi niya na manood ng Furryworks Festival sa loob ng ilang araw. Natuwa si Kumachi para dito, ngunit nakalulungkot na hindi siya makakapunta dahil kailangan niyang magbasa para sa kanyang mga entrance exam. Nang sumuko na si Yui sa pagtambay, iminungkahi ni Kumachi na isama na lang niya si Hakiman, at matutulungan niya itong bumili ng kahit anong gusto niyang regalo. Agad na sinubukan ni Hakiman na gumawa ng dahilan, ngunit sinabihan siya ni Kumachi na huwag nang mag-abala dahil wala naman siyang mas magandang gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo ni Yui si Hakiman malapit sa istasyon ng tren, at nabigla siya ng kanyang yukata habang itinatago nito ang kanyang mukha bago pinuri siya. Pagkatapos ay sumakay sila sa tren at nahikayat ng mga tao si Yui na mapalapit kay Hakiman, ngunit muli siyang hinayaan. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa lugar ng pagdiriwang at masayang hinayla ni Yui si Hakiman upang galugarin ang mga stand. Nang sa wakas ay nakahanap sila ng isa na talagang gusto niya, tinawag si Yui ng isang kaklase na nagngangalang Menami. Tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit at ipinakilala si Hakiman dahil malinaw na wala silang ideya kung sino ito. Habang nagsisimulang magsabi si Menami ng mga palusot para magmukhang magkasama sila, lumusong si Hakiman para maiwasan ang pagkaistorbo sa kanilang drama. Ilang minuto ang lumipas, naabutan siya ni Yui at nagpa siya itong ibili siya ng candy at mas lalo siyang natuwa dahil dito. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagsimula na ang mga paputok, kaya sumama sila sa karamihan para sa mas magandang tanawin. Ilang sandali pa, may tumawag sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito ay si Haruno. Matapos silang mailagay sa pinakamagandang upuan sa lugar, sinabi niya na ang trabaho ng kanyang ama ay nagbibigay sa kanila ng mga eksklusibong perks sa mga ganitong kaganapan. Pagkatapos ay tinanong niya si Hakiman kung niloloko na ba nito si Yukino. At pagkatapos niyang sabihin na hindi naman ganoon, sumang-ayon si Yui sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Haruno na pumunta lang siya dahil ang kanyang ina ay mahilig sa pagkontrol na tinatakot ang lahat kung hindi nila ginagawa ang gusto niya. Nang sabihin niyang ang kanyang ina ay lubhang nakakatakot, sinabi ni Hakiman na mas malala si Yukino, ngunit tumawa si Haruno at sinabing wala siyang kaalam-alam. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kurso sa agham sa kolehiyo.
Ngunit nang sabihin ni Yui na gusto ring pag-aralan ni Yukino ang parehong bagay, napansin ni Hakiman ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Haruno. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at pinanood habang nangangako itong susuportahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae kahit ano paman. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang mga paputok. Kaya, nagpasya silang lahat na umuwi. Ngunit nang makarating sila sa paradahan, nakita ni Hakiman ang parehong kotse at sinimulang alalahanin ang aksidente. Nang sabihin ni Haruno na wala siyang makikitang anumang gasgas na natitira, nagulat siya. Kaya, sinabi niya na si Yukino talaga ang nakaupo sa likuran noong araw na iyon, ngunit hindi niya kasalanan. Matapos sumang-ayon si Hakiman, umalis si Haruno, kaya pareho silang sumakay ng isa pang tren pabalik sa kanilang bayan. Habang naglalakad, tinanong ni Yui si Hakiman kung ayos lang ba talaga sa kanya na hindi sabihin ni Yukino ang tungkol sa aksidente. Sinabi ni Hakiman na hindi niya tungkulin na pagsalitain siya, ngunit iginiit ni Yui na dapat niyang subukan. Ipinaliwanag niya na ang paggawa nito ay maaaring humantong sa pagtulong niya kay Yukino tulad ng ginawa niya sa kanya. Ngunit hindi pa rin sigurado si Hakiman at sinabing may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang kung ano ang nangyayari. Matapos niyang sabihin na aayusin ni Yukino ang mga bagay-bagay ng mag-isa, naging emosyonal si Yui sa pag-iisip ng lahat ng kanilang mga alaala at kung paano sila naging mas malapit. Gayunpaman, pagkatapos ng mahirap na pag-uusap tungkol sa nangyari, bago pa niya may buhos ang kanyang nararamdaman sa kanya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina at nagpas siyang maglakad ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang bagong sesyon at habang muling nagsasama-sama ang lahat sa kanilang mga kaibigan, nakasalubong ni Hakiman si Yukino at sinabi niya na ipagpapatuloy nila ang mga aktibidad sa club na parang walang nangyari. Sumasang-ayon din siya sa kanya ngunit pagkatapos makarating sa klase, nahihirapan siyang pigilan ang isang masakit na pakiramdam sa kanyang katawan dahil parang nagsisinungaling lang ito sa kanya. Maya-maya, nagkita-kita silang lahat sa club room at napansin ni Yui ang tensyon sa pagitan nila, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Kinabukasan, natigilan si Hakiman sa gulat nang malaman niyang itinalaga siya bilang kinatawan ng klase para sa komite ng cultural festival. Matapos ipaliwanag ni Shizuoka na dahil abala ang lahat sa pagtatalo, bumalik siya sa kanyang upuan. Pagkatapos ay tinanong ng kinatawan ng klase kung mayroon bang mga babae na handa para sa trabaho, ngunit walang sumagot. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Menami si Yui na gawin ito upang magsaya siya sa pagpaplano kasama si Hakiman, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, patuloy na ginagamit ito ni Menami at ng kanyang mga kaibigan upang pagtawanan si Yui hanggang sasabihin ni Hayato na si Menami talaga ang pinakamahusay na tao para sa trabaho. Ang kanyang alindog ay kaakibat nito dahil sumasang-ayon ang lahat. Kaya, nagpasya si Menami na tanggapin ang trabaho. Maya-maya pa, nagpulong ang lahat ng kinatawan ng komite sa conference room para sa isang pagpupulong kasama si Megri, ang pangulo ng konseho. Matapos sabihin na kailangan nilang bumoto para sa isang chairman ng komite, nakita niya si Yukino at natuwa dahil si Haruno ang chairman noong panahon niya. Gayunpaman, nang imungkahi niyang iboto si Yukino bilang chairman, tumanggi siya at sinabing ayos lang sa kanya ang maging regular na miyembro ng komite. Pagkatapos, inalok ni Menami na tanggapin ang trabaho at sinabing nais niyang lumago mula rito. Kaya, pinalakpakan siya ng lahat at sumang-ayon na ibigay sa kanya ang posisyon. Sa sandaling matapos ang pagpupulong, nakatakas si Hakiman at nakasalubong si Yui, na pagkatapos ay dinala siya at si Yukino sa club room. Muli, tumaas ang nakakailang na tensyon, ngunit sinabi ni Yukino na plano niyang ihinto ang aktibidad ng club hanggang sa matapos ang festival. Agad na sumang-ayon si Hakiman at tumayo upang umalis, ngunit pagkatapos ay pumasok si Menami kasama ang kanyang mga kasama at humingi ng tulong sa kanila. Matapos niyang aminin na wala siyang sapat na kumpiyansa para sa posisyon ng chairman ng komite, ipinaalala sa kanya ni Yukino ang pahayag na gusto niya ng personal na paglago, ngunit sinabi niyang hindi sulit na isugal ang festival. Nang sumang-ayon si Yukino, nagulat sina Hakiman at Yui, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang pinakamagandang palabas dahil kasama rin siya sa komite. Pagkatapos umalis ni Menami, nagtanong si Yui tungkol sa suspensyon ng club, at sinabi ni Yukino na gagawin niya ito ng mag-isa, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito. Nang marinig ito, naging emosyonal si Yui at nag-alok pa rin ng tulong,
ngunit sinabi ni Yukino na mas makakabuti sa ganitong paraan dahil mas marami na siyang karanasan sa mga ganitong kaganapan. Pagkatapos tumakbo palayo ni Yui, mahinahong umalis si Hakiman sa silid ng club at tinanong si Yui kung bakit bigla siyang umaakto ng hindi maganda. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi umaakto si Yukino ng katulad niya at tiyak na sinusubukan siyang gampanan ni Menami, kaya kailangan nilang tumulong kung sakaling mapapahamak siya. Kinabukasan, sumama si Yukino kay Menami para sa kanilang unang pagpupulong. At habang madali niyang pinangungunahan ang bawat aspeto ng paghahanda para sa pista, nagsimulang pag-usapan ng lahat kung paano sana naging mas mahusay na chairman si Yukino, habang unti-unting naiinis si Menami. Maingat na pinanood ni Hakiman ang susunod niyang gagawin. Maya-maya pa, bumalik na si Hakiman sa klase kasama si Hayato, sinusubukang gumawa ng script para sa dula. Ngunit pagkatapos, iminungkahi ni Hina na buhayin ang kanyang mga kakatuwang pantasya. Bago pa nila siya mapatigil, inatasan niya si Saki na gumawa ng mga costume at sinabing napansin niya kung paano palaging binabago ni Saki ang kanyang mga damit. Matapos pumayag si Saki, nakipagkita si Sai kay Hakiman upang tanungin kung ito ba talaga ang pinakamahusay na gumanap bilang prinsipe. Pagkatapos ng kaunting pagpaplano, bumalik si Hakiman sa silid ng komite para sa isang pagpupulong at nakita ang isang maliit na grupo na nagtitipon para lang makita si Haruno. Naroon din si Menami na nag-aalab sa kanya at tinanong si Yukino kung maaaring sumali si Haruno bilang isang boluntaryo. Matapos sabihin ni Yukino na wala siyang sasabihin sa bagay na ito, napagtanto ni Haruno na hindi siya ang chairman. Kaya tinanong niya kung sino ito. Nang sandaling iyon, dumating si Menami at nang tanungin ni Haruno kung bakit nahuli ang chairman, nataranta siya. Gayunpaman, pinuri siya ni Haruno at sinabing ang isang chairman ang dapat na taong may kakayahang masiyahan sa buong karanasan. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Menami na magboluntaryo at pumayag si Menami na iharap lamang ito sa mukha ni Yukino. Habang palabas, nakita ni Haruno si Hakiman at sinabihan itong bantayan si Yukino dahil hindi ito ang tipo na magsasalita kapag nahihirapan. Sa sandaling iyon, humingi ng pahinga si Menami at sinabing dapat subukan ng lahat na magsaya ng kaunti, ngunit hindi sumasang-ayon si Yukino dahil marami silang dapat gawin. Nakakagulat, sinuportahan siya ni Haruno at sinabi kay Yukino na ang mga miyembro ng komite ay nagsaya noong panahon niya. Gamit ang pagkakataong ito, sinabihan ni Menami si Yukino na itigil ang pagiging makasarili at pag-agaw sa atensyon, isang mababang atake na bahagyang nakakainis kay Hakiman. Habang lumilipas ang mga araw, lahat ng nasa komite ay nagsusumikap ng husto upang mapanatiling maayos ang lahat. Ngunit sinimulan ni Yukino na triplehin ang karaniwang workload nang hindi nagrereklamo or pinagpapawisan. Kalaunan, nag-alala si Hayato at nag-alok na tanggapin ang ilan sa mga trabaho, ngunit tinitigan ng lahat si Yukino ng matindi dahil alam nilang tatanggihan niya ang alok. Gayunpaman, ang mga kamakailang sinabi ni Menami ay nagpapakita na siya ay makasarili pa rin. Kaya, nagpa siya siyang sumang-ayon kahit isang beses. Gayunpaman, biglang nagsalita si Hakiman na nagsasabing walang masama sa paghawak ng maraming trabaho hanggat maaari. Matapos sumang-ayon ang lahat, bumalik si Menami at agad na hiniling ni Yukino sa kanya na maglagay ng isang bagay. Ngunit pagkatapos gawin ito, sinabihan niya si Yukino na gamitin ang selyo kahit kailan niya gusto. Pagkatapos ay umalis siyang muli upang ipagpatuloy ang kasiyahan habang napagtanto ni Hakiman na ibinibigay niya ang lahat ng trabaho kay Yukino. Kinabukasan, nagpakita si Hakiman sa meeting room para sa isa pang round ng trabaho, ngunit pumasok si Shizuoka at sinabing nag-day off si Yukino dahil nagkasakit siya. Habang nangyayari ito, pinipilit ni Hina sina Hayato at Sai na ay akto ang kanilang mga eksena hanggang sa wala na siyang sapat na brain cells para manatiling gising. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Yui na gamitin ang kanyang telepono, tumawag si Hakiman para sabihin sa kanya ang tungkol kay Yukino. Pagkatapos ng klase, pareho silang dumiretso sa kanyang napakalaking apartment complex, na ikinagulat ni Hakiman. Gayunpaman, nang sa wakas ay makarating sila sa kanyang apartment, nag-doorbell si Yui, at sinubukan ni Yukino na pauwiin sila hanggang sasabihin ni Hakiman na kailangan nilang mag-usap. Pumayag siya at pinapasok sila sa loob, ngunit nang tanungin ni Yui ang tungkol sa kanyang kalusugan, sinabi niyang hindi naman ito malaking bagay.
Pagkatapos ay tinanong ni Yui kung bakit siya gumagawa ng napakaraming trabaho at nagalit kay Hakiman dahil sa hindi paggawa ng anumang bagay para pigilan siya. Matapos sabihin na talagang nakatulong ito sa kanyang panig sa trabaho, iginiit ni Yokino na mas maayos na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Hakiman na walang masama sa pagnanais na gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit ang ganitong antas ng obsesyon ay mali. Gayunpaman, inaangkin ni Yokino na malapit na siyang matapos ng mas maraming trabaho. Kaya sinabi ni Yui na maaari siyang umasa sa kanilang dalawa, kahit na ayaw niyang humingi ng tulong sa iba. Nagsimulang mahirapan si Yokino na makahanap ng magandang tugon. Kaya nagpa siya siyang gumawa ng tsaa para sa kanila. Pagkatapos uminom, nagpa siya sina Hakiman at Yui na umalis. Ngunit bago sila umalis, pinigilan ni Yokino si Yui at nangakong matututo siyang umasa sa kanya. Habang sinusubukan ni Yui na tiyakin sa kanya ang kanilang ugnayan, sinabihan ni Hakiman si Yui na asikasuhin ang lahat ng iba pa bago umalis. Kinabukasan, may isa pang pagpupulong at sa wakas ay nakabalik na si Yokino. Kaya, nagpa siya si Menami na magtuon sa slogan ng pagdiriwang. Matapos pag-aralan ang mga ideya ng lahat, nagpa siya si Menami na magpakita ng isa pa. Ngunit matapos magsulat ang isa sa kanyang mga kasama na babae ng isa para sa lahat, sa pisara, si Hayato lamang ang natuwa. Sinabi niya na gusto niya ang ideya ng isang tao na nagtatrabaho para sa kabutihan ng lahat. Ngunit sinabi ni Hakiman na isa lamang itong magandang paraan upang ipilit ang lahat ng kanilang pasanin sa ibang tao. Pagkatapos ay isinulat ni Menami ang salitang, bond, at lumingon sa likod na umaasang ngiti. Ngunit lahat ay nakatitig lamang na parang walang kahulugan, kahit si Hakiman ay medyo naiirita. Ngunit pagkatapos siyang makita, tinanong ni Menami kung mayroon siyang mas magandang ideya. Pagkatapos ay ipinakita ni Hakiman ang slogan ng kanyang mga tao na idinisenyo upang ipakita na palaging may minorya na gumagawa ng karamihan sa trabaho. Matapos marinig ito, halos mawalan ng malay si Haruno sa kakatawa at sinabing gusto niya ang ideya, ngunit gustong malaman ng ibang miyembro kung ano ang ibig sabihin ng slogan. Ginamit ni Hakiman ang komite bilang perpektong halimbawa, na ipinaliwanag kung paano siya kadalasang nabibigatan sa trabaho ng iba. Habang sinusubukan ng lahat na intindihin ang sinabi niya, nagsimulang tumawa si Yokino. Pagkatapos ay tinanggihan niya ang ideya niya at iminungkahi na gugulin nilang lahat ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iisip tungkol dito upang makapagdesisyon bukas. Nang matapos ang pulong, nagsimulang lumabas ang lahat at magchismis tungkol kay Hakiman na gustong magpabeya sa trabaho. Gaya ng dati, hindi niya sila pinansin at naghanda ng umalis, ngunit naghihintay si Yokino sa labas para kausapin siya. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang maliit na pagganap at sinabing kailangan nilang baguhin ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanya, ngunit tumanggi siya, sinabing walang saysay na subukang baguhin iyon. Kalaunan, sumuko siya sa pagtulong sa kanya, ngunit bago umalis, kumaway siya sa kanya ng palm, na sa wakas ay nagpangiti kay Hakiman. Kinabukasan, bumalik ang lahat sa trabaho gaya ng dati, ngunit mas matindi dahil sa stunt ni Hakiman dahil ginagawa rin niya ang kanyang bahagi sa festival. Dumating si Haruno upang purihin siya at upang sabihin din na ang presensya niya rito ay sinadya upang ganahan si Yokino upang seryosohin niya ito. Bago pa man siya makapagsalita, naglagay si Yokino ng mas maraming trabaho sa kanyang mesa at sinabing kailangan niya ito bago matapos ang araw. Pagkatapos ay sinabihan niya si Haruno na umalis or gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanilang budget. Pagkalipas ng ilang araw, lahat ng nasa komite ay pamwesto na at naghintay sa utos ni Yokino bago magsimula ang festival. Nawala sa isip ng mga estudyante ang kanilang mga sarili sa kasab-ikan, ngunit oras na para sa talumpati ng kasamahan ni Menami. Sa hindi malamang dahilan, natigilan siya sa entablado. Kahit na sinubukan ni Menami na tumulong, nanatili siyang nagdedeliryo. Kaya, sinabihan ni Yokino si Hakiman na gumawa ng isang bagay. Sinabi niya na walang saysay ito dahil hindi man lang niya siya makita. Pero mabuti na lang at sa wakas ay nasabi na ni Menami ang kanyang mga linya. Habang tumatagal ang pagdiriwang, natagpuan ni Yui si Hakiman ng mag-isa. Kaya, sumama siya rito at ikinwento kung paano tila mas masigla si Yokino kaysa dati. Matapos magtitigan si Yokino at umalis, tinanong niya si Yui kung may napag-usapan ba silang interesante pagkatapos niyang umalis sa kanyang bahay noong isang araw.
Pagkatapos sabihin iyon, kaunti lang ang kanilang kinain. Sinabi ni Yui na pagod na siyang maghintay kay Yukino na unang kumilos dahil malinaw na sa kanya na gusto niyang mapalapit sa kanila. Nagpa siya siyang unang kumilos at bago pa man makapagreklamo si Hakiman, pinatahimik niya ito gamit ang isang perpektong honey toast. Pagkatapos ay ginugol nila ang susunod na ilang minuto sa pagpupuno ng kanilang mga bibig bago nag-alok si Hakiman na bayaran ito. Sinabihan siya ni Yui na huwag mag-alala, ngunit iginiit niya na magbayad at sinabing ayaw niya ng kawang gawa. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Yui na magbayad sa pamamagitan ng pag-aya sa kanya para sa honey toast sa isang partikular na restaurant. Ito ang nagpakilabot kay Hakiman, ngunit sa halip na tumanggi, inalok niya itong bigyan ng ibang pagkain. Nang tanungin niya kung ano iyon, humingi siya ng mas maraming oras para pag-isipan ito, at pumayag naman ang babae habang pilit na itinatago ang kanyang naguguluhang mukha. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, ikinulong ni Menami ang sarili sa banyo at nalulunod sa puot sa sarili. Maya-maya, dumating si Kumachi upang panuurin si Hakiman na nagtatrabaho, ngunit nang malaman niyang isa lamang itong utusan para sa pagdiriwang, tumakbo siya upang maghanap ng isang bagay na interesante. Pagkatapos, nakita ni Hakiman si Yukino at habang naglalakad kasama niya, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Matapos niyang sabihin na naghahanda sila para sa seremonya ng pagsasara, napansin niya ang mga estudyanteng nagmamadaling pumunta sa bulwagan para sa isang palabas at nagtaka kung ano ang maaaring maging kawili-wili. Ilang sandali pa, pinanood nilang dalawa si Haruno na nangingibabaw sa entablado na may nakakakilabot na pagtatanghal na nag-iwan sa lahat na gulat para magsalita. Nang tawagin siyang kamangha-mangha ni Yukino, nagulat si Hakiman, ngunit inamin niya na lagi niyang hinahangaan si Haruno. Nang sandaling iyon, may binulong ang isa sa mga miyembro ng komite kay Yukino. Kaya, lahat sila ay tumungo sa backstage kung saan ipinaliwanag ni Maigri na nawawala si Menami at kailangan nila siya para sa seremonya ng pagsasara. Imposibleng magpalit ng lugar dahil siya lang ang nakakaalam ng resulta ng mga pagtatanghal. Kaya, sumang-ayon sila na kailangan siyang hanapin. Gayunpaman, dahil ilang minuto na lang ang closing ceremony, hiniling ni Hayato kay Yumiko na magtanghal ng isa pang kanta para makatipid sila ng oras. Tumanggi siya dahil ang una ay labis na nakaka-stress. Ngunit matapos siyang pakiusapan gamit ang perpektong face card, pumayag siya. Gayunpaman, ang kanilang pagtatanghal ay mga 10 minuto na lamang. Kaya, inalok ni Yui na hanapin si Menami, ngunit sinabihan siya ni Hakiman na huwag nang mag-abala dahil hindi niya kayang masakop ang buong paaralan sa loob ng 10 minuto. Dagdag pa rito, hindi nila alam kung nasaan siya. Ngunit pagkatapos, sinabihan siya ni Yukino na hanapin na lang siya. Gayunpaman, wala silang sapat na oras. Kaya nilunok ni Yukino ang kanyang pride at humingi kay Haruno ng isa pang pagtatanghal. Nangako siyang may utang na loob sa kanya sa hinaharap. At pagkatapos pumayag si Haruno, sinabihan niya si Hakiman na umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nalito siya dahil napakaraming lugar na maaaring puntahan niya. Ngunit dahil alam niya kung paano kumilos si Menami, naisip niya na malamang na nasa lugar siya kung saan madaling makita ng mga tao para sa dramatikong epekto. Upang kumpirmahin, tinawagan niya si Yosh Aitero at humingi ng pinakamagandang lugar para sa visibility sa campus. Ilang sandali pa, natagpuan niya si Menami sa rooftop, ngunit mukhang nadismaya ito nang makita siya. Matapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa ibaba, sinabihan niya itong umalis dala ang mga resulta. At kahit na gustong-gusto niya itong kunin, alam niyang hindi matutuwa si Yukino tungkol dito. Sa sandaling iyon, dumating si Yamato kasama ang mga kaibigan ni Menami. At habang nagmamakaawa sila na bumalik siya, ganap na nagbago ang kanyang saloobin. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang bumalik at patuloy na sinasabi na hindi siya sapat hanggang sa magalit si Hakiman at sumang-ayon sa kanya. Tinawag niya itong kaawa-awa dahil sa buong panahong ito ay sinusubukan lamang niyang magmukhang mababa si Yukino. Alam din niya na hindi siya maaaring maging nasa kanyang antas, kaya patuloy niyang ginagawa ang walang isip at inosenteng kilos na ito upang makakuha ng simpatiya at pagmamahal mula sa mga walang utak na mga taong sumusunod sa kanya. Habang natigilan si Menami sa gulat, sinabi niyang alam na ng lahat ang tungkol sa kanyang pagkahumaling sa atensyon dahil siya ang unang nakahanap sa kanya, at wala man lang siyang pakialam sa kanya.
Bago pa siya makatuloy, inihampas siya ni Yamato sa pader at agad na ibinalik ng mga babae si Menami sa loob. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Hakiman sa bulwagan upang panuurin ang mga babae na magtanghal bago umakyat sa entablado si Menami at ipinagpatuloy ang kanyang kaawa-awang gawain gaya ng dati. Ilang sandali pa, nasa backstage na siya at nagpapanggap na umiiyak habang inaalo siya ng kanyang mga walang kwentang kaibigan at sinisisi ang pagrereklamo ni Hakiman sa kanyang kakulangan ng talento, habang ang lahat ay nagsimulang tawagin si Hakiman na isang malupit at walang pusong talunan. Casual niyang iniimpake ang mga upuan ng mag-isa. Pagkatapos ay tumungo siya sa club room at nakita si Yukino na may ginagawa na. Nang tanungin niya kung ano ang pakiramdam na maging pinakakinasusuklaman na lalaki sa paaralan, sinabi niyang hindi naman ito malaking bagay. Ngunit ang katotohanan na kumikilos siya na parang walang nangyari ay nagpaisip sa kanya na maaari silang maging matalik na magkaibigan. Gayunpaman, bago pa man niya ito matanong, sinabi ni Yukino na hindi sila maaaring maging magkaibigan, kaya sumuko na siya. Gayunpaman, sa wakas ay sinabi niya na hindi niya kailangang magsinungaling tungkol sa hindi niya siya kilala noong una silang nagkita. Ngunit sinabi ni Yukino na hindi siya kailanman nagsisinungaling. Pagkatapos ay sinabi niya na nakilala lang niya ito pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila at nagulat siya sa bagong pananaw na ito. Ngunit pumasok si Yui at nagtanong kung pupunta sila sa after party. Matapos silang tumanggi, nagpasya siyang umupo at panoorin sila sa halip na tumakbo at maging handbag ni Yumiko tulad ng dati. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang bamulong si Hakiman sa kanyang sarili tungkol sa mga kasiyahan ng pagiging isang loner habang ang lahat ay naghahanda para sa sports festival. Matapos niyang makilala sina Yukino at Yui, pinaalalahanan nila siya na tumigil na sa pag-iisip dahil walang sino man ang nag-iisip ng ganoon sa totoong buhay. Kalaunan, bumalik sila sa club room upang tingnan ang isang bagong email site na ginagamit nila upang makatanggap ng mga kahilingan mula sa mga tao. Matapos basahin ang isa na humihingi ng pagbabago sa mga karaniwang kaganapan sa sports festival, naalala ni Hakiman ang trauma ng kanyang mga nakaraang sports festival. Nang sandaling iyon, dumating si Megumi at sinabing siya ang nagpadala ng email. Dahil hindi sila tumugon, hiniling niya sa kanila ng personal na tulungan siyang pagandahin ang festival. Gayunpaman, habang ipinakikilala nilang lahat ang kanilang mga sarili, nakalimutan niya ang pangalan ni Hakiman, ngunit sinabihan siya ni Yukino na huwag itong alalahanin dahil walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kanya. Nakakagulat, nangako siyang tatandaan ang pangalan nito dahil sa lahat ng paghihirap na ginawa nito noong nakaraang pista. Dahil wala na iyon, sinabi niyang kailangan na lang nilang mag-isip ng bagong ideya para sa pangunahing kaganapan ng mga lalaki at babae. Ilang minuto ang lumipas, pumasok silang lahat sa silid ng komite at nagulat nang makita si Shizuoka, na pagkatapos ay ipinaliwanag kung paano siya ang inatas ang gumawa ng lahat ng pagpaplano dahil siya ang pinakabatang miyembro ng kawani sa akademya. Matapos silang makaupo, humingi ng mga ideya si Megumi at nagsimula si Yukino sa isang paligsahan sa pagkain ng tinapay, ngunit sinabihan siya ni Shizuoka na kalimutan na lang ito dahil hindi lahat ay mahilig sa carbohydrates. Sumunod, iminungkahi ni Yui na magkaroon ng scavenger hunt, ngunit tumanggi muli si Shizuoka dahil ang mga estudyanteng tulad ni Hakiman ay masyadong walang kwenta para doon. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikinig at pag-aaral ng mga ideya ng lahat, binigyan ni Shizuoka si Hakiman ng senyales na gamitin ang walang kwentang utak niya. Kaya, sinabi niya na lahat sila ay humihingi ng mga ideya sa maling tao. Sinabi niya na lahat ng tao rito ay maaaring masyadong nakakabagot or masyadong na-excite para sa mga bagong ideya. Kaya, kailangan nila ng mga trabahong walang kwenta na wala nang mas magandang magagawa. Para doon, hiniling niya kay Yui na tawagan sina Hina at Yosh Aitero. Matapos silang dumating at malaman ang tungkol sa plano para sa isang bagong kaganapan, pareho silang nawalan ng gana sa kasabikan at nangakong bubuo ng pinakadakilang kaganapan sa pagdiriwang ng palakasan sa kasaysayan ng akademya. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating si Yosh Aitero na may perpektong kaganapan para sa mga kababaihan, kaya lahat sila ay nagsimulang magtrabaho sa mga paghahanda. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay oras na para sa pagdiriwang, at nasa sabik si Megumi na makita ang kanilang pagsusumikap na nagbubunga. Pagkatapos ng karaniwang karera at maraming iba pang mga kaganapan, oras na para sa kaganapang ginawa ni Yosh Aitero.
Mabilis na isinuot ng mga babae ang kanilang mga battle suit, ngunit pagkatapos marinig ang lahat ng mga patakaran, tinanong nila kung bakit kailangan pa ang mga suit. Kaya, inamin nina Yosh Aitero at Hina na gustong-gusto nila ang hitsura nito sa kanila. Ilang sandali pa, pamwesto na ang mga babae na may iisang layunin, ang agawin ang mga hentai mula sa kalabang koponan. Sa sandaling tumunog ang sipol, hinabol ni Hina si Yui. At habang tumatakbo siya ng walang humpay, hinarap ni Yumeko si Yukino, handang magpakumbaba sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumugod, madaling nahawakan ni Yukino ang kanyang hentai at ginawa rin ang pareho sa lahat ng iba pang mga babae, na sinigurado ang unang panalo ng pulang koponan. Pagkatapos, naghati ang mga lalaki sa kani-kanilang mga koponan para sa isang ganap na digmaan upang makita kung sino ang unang makakapagpabagsak sa poste ng kalaban. Matapos maalala na si Hayato ang pinakamalaking balakid na dapat malampasan, hiniling ni Hakiman kay Yosh Aitero na galitin ang mga lalaki upang gumana ang kanyang plano. Mabuti na lang at ginamit ng psychotic dudes ang kanilang inggit kay Hayato upang ma-excite ang lahat para sa labanan. Sa sandaling tumunog ang sipol, nag-agawan sila ng isa't isa. Ngunit tahimik na nakalusot si Hakiman sa labanan gamit ang isang bendahe upang itago ang kanyang pulang korbata. Gayunpaman, nang makalapit siya sa puting poste, pinigilan siya ni Hayato at sinabing inaasahan na niya ang isang tusong plano. Pinuri siya ni Hakiman sa pag-unawa, ngunit sinabihan siyang mag-isip muli dahil ang tunay na sikretong sandata ay si Yosh Aitero. Sa susunod na sandali, sumugod si Yosh Aitero sa mga lalaki ni Hayato na parang isang napakalakas na bola ng bowling at sa wakas ay natamba ang kanilang poste. Kinabukasan, bumalik si Hakiman sa silid ng club kasama ang mga babae, pinagsisisihan ang kanyang ideya na itago ang kanyang kurbata sa ulo dahil sila ay na-disqualify, na nangangahulugang nanalo pa rin si Hayato. Matapos siyang humingi ng tawad sa hindi niya pag-iisip, sinabihan siya ni Yui na kalimutan na lang ito upang makapag-focus sila sa pagkapanalo sa susunod. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Hakiman sa club kasama ang mga babae, habang tinitingnan ang cover ng isang magazine tungkol sa kasal. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shizuoka na ipinagbabawal ng mga lokal na negosyo ang pagsasama-sama upang gawing mas kawili-wili ang pag-ibig, at kasal sa mga nakababatang henerasyon dahil literal na pinipiga ng social media ang kanilang mga utak. Nang marinig ito, nagtaka sina Hakiman at Yukino kung ano ang kinalaman nito sa kanila. Kaya, ipinaliwanag din ni Shizuoka kung paano gustong maging bahagi ng paaralan, kaya siya ang inatasan sa proyekto. Hindi pa rin ito sinasagot ang tanong, kaya tinanong ni Yui kung bakit hindi niya ito ginagawa ng mag-isa. Matapos mapahiya, inamin ni Shizuoka na wala siyang kahit kaunting ideya tungkol sa anumang bagay tungkol sa kasal, pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanila na tumulong. At matapos makaramdam ng awa para sa labis na trabahong nag-iisa, pumayag sina Hakiman at ang mga babae na tumulong. Ilang minuto ang lumipas, humingi si Yukino ng deadline. At pagkatapos sabihin ni Shizuoka na ilalabas ito sa loob ng isang linggo, sinabi niya na halos wala silang oras para tapusin ito. Inamin ni Shizuoka na biglaan lang ang kahilingan, ngunit wala rin siyang masasabi rito, kaya mabilis silang nagsimulang maghanap ng mga ideya. Ilang minuto ang lumipas, iminungkahi ni Hakiman na punan ang mga pahina ng magazine ng mga artikulo tungkol sa pag-ibig na isinulat ng mga estudyante. Gayunpaman, nagsimulang magbigay ng mga dahilan si Yukino kung bakit hindi ito gagana kaya't patuloy silang nag-uusap tungkol sa isang mas magandang ideya habang sinasabi ni Shizuoka kay Yui na hayaan ang mga henyo na gawin ang lahat ng trabaho. Kalaunan, sinabi ni Hakiman kay Yui na gamitin ang microscopicong utak niya para makapag-isip sila ng solusyon. Nang mainas siya rito, mahinahong nagmakaawa si Yukino para sa tulong niya at tumiklop siya gaya ng dati. Kalaunan, iminungkahi ni Yui na lahat ay magdisenyo ng mga damit pangkasal, ngunit sinabi nilang wala silang sapat na oras para kumbansihin ang sapat na tao or mang-alap ng mga mapagkukunan para maisakatuparan ito. Matapos sabihin na walang saysay na pag-usapan ang kasal sa mga estudyanteng hindi pa man ito naisip kahit minsan, sumang-ayon silang lahat, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang ideya ng isang survey at napagtanto nila na ito ang pinakamahusay na paraan upang marinig ang opinyon ng lahat tungkol dito. Para sa isang mabilis na pagsubok, iminungkahi ni Shizuoka na punan muna nila ang isang survey.
Ilang minuto ang lumipas, kinuha niya ang lahat ng mga papel at binasa ang kahilingan ni Hakiman para sa isang napakayamang asawa. Matapos siyang tawagin ni Yokino na isang baliw na nag-iisip, sinabi ni Shizuoka na malaya siyang maging malikhain ng kaunti dahil mas malala pa ang mga sagot nito sa survey. Maya-maya, bumalik si Yui na may dalang maraming nasagot na survey at humingi ng tawad si Hakiman sa pag-iwan ng lahat ng trabaho sa kanya, ngunit sinabihan nila siyang huwag mag-alala dahil walang kukuha ng survey mula sa kanya. Matapos nilang tingnan ang lahat ng sagot, nadismaya si Yui at sinabing dapat ay gumamit sila ng isang taong may kaunting karanasan sa mga sitwasyon ng kasal. Pagkatapos ay sinabi ni Yokino na maaaring may kakilala siyang dating nag-aalaga sa mga walang kwentang lalaki sa kung ano ang maaaring magmukhang isang kasal. At natuwa si Hakiman dahil ang babaeng ito ay maaaring ang kanyang pangarap na babae. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Yokino kasama si Komachi, ang perpektong paksa ng pagsusulit na nag-aalaga sa kanyang walang kwentang nakatatandang kapatid na si Hakiman. Tiningnan din niya ang mga survey, ngunit hindi tulad ng mga ito, sinabi niya na ang pangunahing problema ay ang lahat ay kulang sa tinatawag niyang mga puntos ng asawa. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ituon ang proyekto sa pagtuturo sa mga kababaihan na maging mas mabubuting asawa. Bilang panimula, inilipat niya sila sa ibang klase kung saan kailangang patunayan ng mga babae ang kanilang halaga sa pamamagitan ng pagluluto ng mga lutong bahay na pagkain para kina Hakiman, Sai, at Yoshitaro. Nauna si Yui at naghain ng isang plato ng hamburger steak mula sa Angel's Cart. Isang tingin ang ikinatakot ng mga lalaki, ngunit nakakuha ng kumpiyansa si Yoshitaro at kinain ito ngunit sa sumunod na segundo ay bumagsak. Habang iniisip ni Hakiman na itapon ito, napagtanto niya na kakailanganin din itong kainin ni Sai. Kaya, isinakripisyo niya ang kanyang mga laman loob para iligtas ang mahalagang babaeng lalaki. Pagkatapos, naghain si Yokino ng isang masarap na lutuing Italyano, ngunit binigyan ito ni Hakiman ng 7 out of 10 na parang kinakain niya iyon para sa almusal. Nang ihain ni Komachi ang kanyang pagkain, napagtanto ni Hakiman na sinusubukan nitong makuha ang kanyang pabor dahil ito ang paborito niyang pagkain. Sa wakas, naghain si Shizuoka ng tila isang nakakasuklam na pagkain. Pero pagkatapos makagat, nawala ni Hakiman ang kanyang mga holin at nagtanong kung paano niya natuklasan ang isang bagay na napakasarap. Pagkatapos, inihanda sila ni Komachi para sa pangalawang pagsubok, na isang sesyon ng tanong at sagot upang malaman kung sino ang mas mahusay na humawak sa pagiging asawa. Sumama rin si Hakiman sa kanila dahil plano niyang maging asawang nasa bahay lang matapos makuha ang kanyang mayamang asawa. Matapos piliing huwag pansinin siya, sinimulan na niya ang pagsusulit. At pagkatapos ng ilang minutong pakikinig sa kanilang mga kakilakilabot at nagbabanta sa buhay na mga sagot, sinabi sa kanila ni Komachi kung ano ang gagawin niya, na nagbigay sa kanila ng mas inosenteng pananaw kaysa sa nawala sa kanila sa mga nakaraang taon. Maya-maya, naipagbihis na niya ang mga babae para sa isang huling pagsusulit sa kasal. At pagkatapos nilang maglakad sa altar para kay Hakiman, nataranta lang siya kay Shizuoka. Pagkatapos, sinubukan ni Komachi na sabihin sa kanila kung sino ang nanalo sa lahat ng pagsusulit. Ngunit nang simulan ni Shizuoka na bigyan siya ng nakakatakot na titig, nataranta siya at pinangalanan siyang panalo. Pagkatapos, nagpa siya silang lahat na magpakuha ng litrato kasama si Hakiman dahil maaring ito na ang huling pagkakataon na makakaranas siya ng kasal.